15 taon matapos siyang unang bumalik sa kanyang alma mater, si Zhang Yuan ay sentimental na naaalala ang mga tao at kaganapan noong nakaraang 15 taon sa Haicheng High School at ang pangalan na nasa kaibuturan ng kanyang puso. Hiluo, 15 taon na ang nakararaan, si Hiluo ay isang grade 1-0 student sa Haicheng High School. Dahil mahina siya sa English, mahina rin ang kanyang performance sa ibang subject. Madalas siyang pinapahiya ng mga guro. Sa klase ng chemistry, habang tinuturo ng guro ang mga katangian ng magnesium, naalala ni Hiluo at ng ilang kaklase ang pagsabog sa laboratorio ng kanilang dating guro, kaya lumayo sila sa harap. Nagalit ang guro sa kanilang ginawa, kaya tinawag si Hiluo para gawin ang eksperimento. Ngunit dahil sa labis na kaba, tinapon ni Hiluo ang nasusunog na magnesium bar sa guro, kaya pinatawag ng homeroom teacher ang mga magulang ni Hiluo sa eskwelahan. Pagkatapos ng klase, pumunta si Hiluo sa paborito niyang bookstore para manghiram ng comics. Dahil nabasa na niya ang halos lahat ng comics doon, nirekomenda ng may-ari ng bookstore sa kanya ang isang English comic na Summer Chronicle. Sa daan pa uwi, nakita ni Hiluo ang isang magnanakaw na susubukang kunin ang pitaka ng isang matandang lalaki sa bus. Hindi alam kung paano tulungan ang matandang lalaki. Nagkunwari siyang nawala ng balanse at nabangga niya ang matandang lalaki para pigilan ang magnanakaw. Naiinis sa pagiging istorbo, masamang tumingin ang magnanakaw kay Hiluo na para bang nagbabanta ng paghihiganti, kaya natakot siya at sumiksik sa pintuan ng bus. Biglang lumitaw ang isang misteryosong lalaki, si Zhang Yuan. Nagkunwari siyang boyfriend ni Hiluo at binigyan siya ng isang airbud. Nang bumaba na ang magnanakaw, inalis niya ang airbud at bumaba rin siya. Panandalian lang nagkita sina Hiluo at Zhang Yuan. Hindi niya alam kung sino siya at hindi niya rin matandaan ng maayos ang mukha niya. Puno ng pag-aalinlangan ang puso niya tungkol sa misteryosong lalaking ito. Pagkatapos isipin si Zhang Yuan, inilabas ni Hiluo ang bagong hiniram na comics. Ang kwento ay tungkol sa isang ordinaryong lalaki na nagngangalang Shije sa Dongming High School. Pauwi mula sa klase, hindi sinasadyang nasangkot si Shije sa isang away nang masaksihan niya ang isang grupo ng mga tao na pinapalibutan at sinasaktan ang isang misteryosong lalaki. Habang abala sa pagbabasa, may nakitang piraso ng papel si Hiluo na nakasingit sa libro. Nakasulat dito, kailangan ko ng tulong ng isang taong marunong mag-Ingles para isalin ang kwento. Nakita ni Hiluo ito bilang pagkakataon para magsanay ng Ingles, kaya isinalin niya ang buong kwento. Kinabukasan sa klase, kinukwento niya kina Dian Xing at sa iba pa ang tungkol sa magnanakaw na nakita niya sa bus. Bago niya pa matapos ang kwento, dinala na ng homeroom teacher ang bagong estudyante sa klase. Walang iba kundi si Zhang Yuan. Napagtanto ni Hiluo na ang kanilang mapagpalang pagkikita ay katulad ng sa comics na binabasa niya, kung saan biglang nakilala ng pangunahing karakter na si Shiz si Kino, at pagkatapos ay naging magkaklase. Sa klase, napansin ni Hiluo na nawawala ang kanyang cookies, kaya nagsimula siyang bilangin ang natitirang cookies. Naiinis si Zhang Yuan sa pagbilang ni Hiluo, kaya hinarap niya ito at sinaway. Pareho silang tinawag ng guro para sagutan ang mga problema sa pisara. Gusto nang magpalamon sa lupa si Hiluo. Pagkatapos ng klase, agad niyang hinanap si Zhang Yuan para kumprontahin ito. Gusto niyang malaman kung talagang maingay ba ang pagbilang niya para makakaapekto sa pakikinig niya sa musika. Malamig na sinabi ni Zhang Yuan na hindi siya nakikinig sa musika, na isinusuot lang niya ang headphones para makatulog. Pagkatapos, sinabi pa niyang mahina si Hiluo sa klase at hindi man lang masagutan ang ganoong kadaling problema. Nagpasiklab sa galit ni Hiluo. Sa parehong oras, pumunta ang grade 6 na T-boss na si Chang Feng para hanapin ang computer genius na si Zhao Chengji at pinilit itong pumunta sa computer room para tulungan siyang magnakaw ng mga test paper. Sa ilalim ng banta, pumayag si Zhao Chengji at pumunta sa computer room. Ngunit hindi niya makita ang mga test paper at ginising pa niya ang natutulog na si Zhang Yuan. Nagalit si Zhang Yuan at sinigawan ang dalawa. Napagtanto ni Chang Feng na si Zhang Yuan pala ang kanyang mentor, kaya hiniling niya dito na tulungan siyang hanapin ang mga test paper. Sa oras na iyon, pumunta si Hiluo sa computer room para kunin ang kanyang mga gamit at hindi sinasadyang nakita niya ang grupo ni Chang Feng. Nag-aalangan si Zhang Yuan kung tutulungan ba niya si Chang Feng nang sinabi ni Hiluo sa mapanudyong tono na sigurado siyang papayag ito. Para lang salungatin si Hiluo, sumang-ayon si Zhang Yuan na tulungan si Chang Feng. Walang pakialam si Hiluo sa ginagawa ng grupo ni Chang Feng. Gusto niya sanang umalis, ngunit pinigilan siya ng mga ito dahil kasama siya sa sitwasyon. Ibinigay ni Zhao Chengji kay Hiluo ang isang piraso ng papel at sinabi sa kanyang pumunta sa isang meeting pagkatapos ng klase. Naiinis si Hiluo at sinabing wala siyang kinalaman sa nangyayari at hindi niya kailangang sumama. Ngunit walang pakialam doon ang grupo ni Chang Feng. Naglabas si Zhang Yuan ng isang ETC at sinabing kailangan itong isaksak sa computer sa office. Ibinigay ng grupo ni Chang Feng ang misyon kay Hiluo na siyang pinakamabilis sa kanila. Habang sinasaksak ni Hiluo ang ETC, nahuli siya ng homeroom teacher. Agad na pinatawag ng guro ang kanilang apat sa office para tanungin sila. Tinuring niyang mastermind si Hiluo at sinaway siya. Tinuligsan niya si Hiluo sa pagiging mahina sa klase. Agad na ipinagtanggol ni Chang Feng si Hiluo at sinabing siya ang laging huli sa klase. Binago ng guro ang kanyang tono at sinabing magkaiba sina Chang Feng at Hiluo. Inako ni Zhang Yuan ang lahat ng responsibilidad. Pinuri ng guro si Zhang Yuan at ipinapaalala sa kanya na magkaiba sila ni Hiluo. Sinabi rin niyang may kakayahan siyang makapasok sa Tsinghua University, kaya huwag niyang hayaang sirain ni Hiluo ang kinabukasan niya. Nang marinig ito ni Hiluo, nainis at nalungkot siya. Napabuntong hininga siya at
sinabing papasok din siya sa Tsinghua University. Agad na kumalat sa klase ang balita na gusto ni Hiluo na pumasok sa Tsinghua University. Kinakabahan si Dianxing at tinanong si Hiluo kung sinasadya ba ng homeroom teacher na pahirapan siya. Sa sandaling iyon, lumabas sina Zhang Yuan at Chang Feng sa office. Sinaway ni Dianxing ang dalawa dahil hinayaan nilang si Hiluo ang magpasa ng responsibilidad. Nagmadali si Hiluo na magpaliwanag at sinabing inako ni Zhang Yuan ang kasalanan para sa kanya at sinabi lang niya iyon para pukawin ang homeroom teacher. Para maghanda sa college entrance exam, umuwi si Hiluo para alamin ang tungkol sa Tsinghua University. Nakita niya na ang required score ay 682 at nang tingnan niya ang kanyang score, napagtanto niya na malayo pa siya sa Tsinghua. Ibinigay ng homeroom teacher sa mga estudyante ang kanilang mga form para sa pagpili ng academic strand at sinabi sa lahat na pag-isipan nilang mabuti kung anong strand ang pipiliin nila. Pinahiya ni Zhao Chengji si Hiluo at sinabing hindi naman siya makakapasok sa Tsinghua University kaya pare-pareho lang kung anong strand ang piliin niya. Hindi nasiraan ng loob si Hiluo at determinado siyang magsikap. Isinulat niya sa kanyang form na pipiliin niya ang science strand. Napailing na lang ang homeroom teacher at sinabing bibigyan siya nito ng ibang form para mag-apply sa sports scholarship sa social sciences. Pagkatapos magdesisyon na piliin ang science strand, pumunta si Hiluo sa bookstore at bumili ng maraming reference book. Nang matapos siyang mamili, hindi sinasadyang nakita niya si Zhang Yuan. Gusto sana siyang paalalahanan ni Zhang Yuan na mali ang nabili niyang mga libro, ngunit hindi siya binigyan ni Hiluo ng pagkakataon. Sa huli, nang lumingon si Hiluo para umalis, diretso na niya itong sinabi sa kanya. Nalaman ni Hiluo na niloko siya ng may-ari ng bookstore, kaya galit siyang bumalik para makipagtalo. Nang makauwi siya sa gabi, nag-aalala pa rin siya sa kanyang pag-aaral. Bagaman sinabi ng lahat na hindi siya dapat pumili ng science strand, dahil sa tingin nila ay hindi niya kayang makasabay sa mga subject na nangangailangan ng logical thinking dahil siya ay isang athlete. Matatag pa rin si Hiluo sa kanyang desisyon. Samantala, sinabi ni Liyun Wei sa kanyang lola na kukunin niya ang science strand, at pagkatapos ay binigyan niya ang kanyang lola ng pera na nakuha niya. At nagsinungaling na galing iyon sa reward ng eskwelahan para sa mga matatalinong estudyante. Pagkatapos kumain, pumunta si Liyun Wei sa gate ng eskwelahan para maghanap ng trabaho bilang tutor. At hindi sinasadyang nakita niya si Chang Feng. Nang makita ni Chang Feng na naghahanap si Liyun Wei ng part-time job, nilapitan niya ito para asarin. Nagalit si Liyun Wei at sinampal siya. Nang masampal, humingi ng tawad si Chang Feng at inalok siyang maging tutor niya. Nang ibinigay ang resulta ng physics exam, nakita na may malaking improvement si Hiluo at nasagutan niya ng tama ang 2 sa 3 problema. Pinuri siya ni Dianxing at ng kanyang mga kaklase. Habang ipinagmamalaki ni Hiluo ang kanyang achievement, biglang pinatawag si Zhang Yuan sa office ng guro. Pagkatapos niyang asarin si Zhang Yuan, siya naman ang pinatawag. Inakala ng guro na biglang bumilis ang improvement ni Hiluo dahil tinignan niya ang sagot ni Zhang Yuan sa test, kaya pinatawag silang dalawa sa office. Hindi inako ni Zhang Yuan na kinopya ni Hiluo ang kanyang test paper, kaya hiniling niya sa guro na bigyan sila ng retest para mapatunayan ang kakayahan ni Hiluo. Pumayag ang guro. Paglabas nila sa office, tinanong ni Zhang Yuan si Hiluo kung paano siya biglang nag-improve ng ganoon kabilis. Matapat na sinabi ni Hiluo na kinabisado niya ang 2 pahina ng physics problems, kaya nagawa niya ng tama ang problema. Hindi maintindihan ni Zhang Yuan ang paraan ng pag-aaral ni Hiluo, ngunit naawa siya sa kanya. Gusto niya siyang tulungan, ngunit hindi siya makahanap ng pagkakataon. Nang makita niya si Hiluo na nag-aaral ng buong araw at gabi, na napupuyat para mag-aral, may naisip si Zhang Yuan na paraan. Sinadya niyang bumili ng libro para sa gifted student exams, at dinala ito sa guro, kaya nawala ng oras ang guro para bigyan ng retest si Hiluo. Sinabi ni Zhang Yuan kay Hiluo na hindi na siya kailangang mag-retest pagkatapos ng klase. Nalungkot at natuwa si Hiluo dahil dito. Natuwa siya dahil hindi na niya kailangang mag-retest, ngunit nalungkot din siya dahil wala na siyang pagkakataon para patunayan na hindi niya kinopya ang sagot ni Zhang Yuan. Pinayuhan siya ni Zhang Yuan na isipin ang ibang anggulo. Kung bumagsak siya sa retest, pagtatawanan lang siya ng lahat, kaya maganda nang ang hindi na sila binigyan ng retest. Masayang umuwi si Hiluo. Paglabas niya sa silid-aralan, hindi niya sinasadyang nakita ang kanyang sports coach. Nagmadali siyang magtago, ngunit nahuli pa rin siya. Tinangaan ng coach ang tiyaga at dedikasyon ni Hiluo sa pagtakbo. Sa nakalipas na 3 taon, pagkatapos makipag-usap kay Hiluo at malaman na gusto niyang huminto sa pag-aaral, pinayuhan siya ng coach. Dahil doon, napagtanto ni Hiluo na dapat siyang manatili at magpursigi sa science strand. Pagkatapos niyang ibigay ang kanyang form, nalaman niya kina Dianxing at sa iba pang mga kaklase niya na kailangan mong kumuha ng entrance exam para makapasok sa science specialized class. Kailangan mo ring mapasama sa top 4 na po para magkaroon ng pagkakataon na makapasok sa Tsinghua University. Sumasakit ang ulo ni Hiluo dahil dito. Si Zhang Yuan ang naging tanging pag-asa ni Hiluo. Mula noon, lagi nang nakadikit si Hiluo kay Zhang Yuan. Minsan nililinis niya ang desk ni Zhang Yuan at minsan naman ay dinadalhan niya siya ng almusal at inumin. Na ikinagulat at ikinainis ni Zhang Yuan. Nagduda pa siyang nagpro-propose si Hiluo sa kanya. Pagkatapos ng sunod-sunod na tanong ni Zhang Yuan, sinabi ni Hiluo na sinusuyo niya siya dahil
gusto niya siyang tulungan siya sa pag-aaral. Gayunpaman, si Zhang Yuan ay hindi sapat na mabait o walang ginagawa para magtutor sa isang ordinaryong kaklase na tulad niya, kaya malamig siyang tumanggi. Naantig si Liun Wei at ang mga kaklase niya sa pagsusumikap ni Hiluo, ngunit hindi nila kayang kumbinsihin si Zhang Yuan. Habang lumilipas ang panahon, papalapit ang exam para sa academic strands, kaya hindi mapakali si Hiluo. Isang tanghali, pagkatapos ng klase, hindi sinasadyang may napulot si Hiluo na sulat, na maingat na nakabalot at may cute na sticker sa upuan. Pagkakita pa lang, alam na niyang love letter ito. Nagalit si Zhang Yuan at sinubukang kunin ito. Mahigpit na hinawakan ni Hiluo ang A by Hag-i at pinilit si Zhang Yuan na magtutor sa kanya. Sa sandaling iyon, pumunta ang homeroom teacher para hanapin si Zhang Yuan. Pagpasok ni Zhang Yuan sa office, narinig niya ang guro at ang iba pang mga guro na pinag-uusapan at pinupuna ang pagpili ni Hiluo sa science strand dahil sa tingin nila ay wala itong kakayahang kumuha ng naturang strand. Nang marinig ito ni Zhang Yuan, hindi siya komportable. Naalala niya si Hiluo na nagsusumikap mag-aral at nanunuyo sa kanya. Naalala rin niya ang malungkot nitong mukha nang hindi siya pinaniwalaan. At ngayon, narinig niya ang mga guro na pinagtawanan siya. Biglang nagkaroon siya ng determinasyon sa kanyang puso. Gusto niyang tulungan si Hiluo na magbago at maging ibang tao. Nang makabalik siya sa klase, nag-volunteer si Zhang Yuan na magtutor kay Hiluo. Hindi alam ni Hiluo kung gaano kahirap ang mental na laban ni Zhang Yuan. Akala lang niya ay dahil lang iyon sa magic ng love letter. Gayunpaman, masaya pa rin siya. Si Hiluo ay talagang matalino at masipag. Sa ilalim ng tulong ng excellent teacher na si Zhang Yuan, bumilis ang pag-improve ng kanyang grades. Araw-araw, sinasagutan niya ang mga assignment na ibinibigay ni Zhang Yuan, binabasa ang mga mahahalagang bahagi na minarkahan niya at pinakikinggan ang kanyang mga brutal na puna. Gayunpaman, hindi nasiraan ng loob si Hiluo. Maliban sa kanyang matinding pag-aaral, iniisip din ni Hiluo ang taong humingi ng tulong sa kanya para isalin ang comics. Sa tuwing pumupunta siya sa bookstore para manghiram ng comics, tinitignan niya kung sinagot na ng taong iyon ang kanyang sulat. Isinusulat ni Hiluo ang lahat ng kanyang saloobin sa mga liham, at ang taong iyon naman ay nakikinig at sumasagot. Ang mga palitan ng liham na ito ang nagtulak sa dalawa na, bagaman hindi pa nagkikita, ay maging malapit sa isa't isa. Nang papalapit na ang exam para sa academic strands, nagkaroon sina Hiluo at Zhang Yuan ng isang hindi nasasalitang pagkakaintindihan. Na ito na ang oras na maghihiwalay ang kanilang mga landas. Tiwala si Zhang Yuan na sa kasalukuyang kakayahan ni Hiluo, imposible siyang makapasok sa klase niya. Alam din ni Hiluo ang kanyang lugar. Ibinigay niya ang love letter kay Zhang Yuan nang hindi binabasa ang nilalaman nito. Marahil, mula ngayon, hindi na muli magsasama ang kanilang mga landas. Ngunit, ang resulta ay kabaligtaran sa inaasahan. Sa ilalim ng maingat na pagtuturo ni Zhang Yuan, nakapasok si Hiluo sa grade 11 tandang bawas 2, kasama si Yun Wei at Cheng Ji. Ang mas nakakagulat pa ay si Zhang Yuan, na laging nasa unang pwesto, ay bumagsak at napunta rin sa grade 11 tandang bawas 2. Nagulat at natakot si Hiluo. Pumunta siya sa office ng homeroom teacher para humingi ng tawad, at matapat na sinabi rito na pinabayaan ni Zhang Yuan ang kanyang pag-aaral para tulungan siya. Nalungkot ang homeroom teacher sa resulta ni Zhang Yuan, ngunit dahil huli si Zhang Yuan sa exam, na nagresulta sa pag-void ng kanyang test, kinailangan lang ng eskwelahan na sumunod sa mga panuntunan. Sa kabutihang palad, hindi inisip ni Zhang Yuan iyon. Pumayag siya sa pag-aayos ng eskwelahan at pumayag siyang manatili sa grade 11 tandang bawas 2. Walang nakakaalam na ang dahilan kung bakit nahuli si Zhang Yuan sa exam ay dahil hinahabol niya ang magnanakaw na nakita niya sa bus. Bagong klase, parehong tao. Ang kaibahan lang ay ang crush ni Zhao Chengji, si Dian Xing, ay may boyfriend na. Nagmula sa tatay ni Chang Feng ang donasyon ng bagong computer room, kaya nabili niya ang pwesto ng anak niya sa grade 11 tandang bawas 2 at naging kaklase niya si Hiluo. Muling bumalik sa normal ang buhay. Parehong nasa huling pwesto pa rin sa klase sina Hiluo at Chang Feng. Napansin ng bagong homeroom teacher ang lakas ni Hiluo, palagi siyang nangunguna sa klase sa English. Samantala, ang matalinong estudyante na si Zhang Yuan naman ang may kahinaan sa subject na ito. Kaya, iminungkahi ng guro na mag-aral silang dalawa ng magkasama para punan ang kanilang mga kahinaan. Hindi matanggap ng dalawa ang mungkahi na ito. Masyadong mayabang si Zhang Yuan, habang masyadong kulang sa tiwala sa sarili si Hiluo. Gayunpaman, hindi sumuko ang homeroom teacher. Paglabas nila sa office, patuloy na sumama si Hiluo kay Zhang Yuan. Lubos siyang sumang-ayon sa plano ng guro at determinado siyang hilahin si Zhang Yuan para mag-aral silang dalawa at mag-improve. Gayunpaman, ang mayabang na si Zhang Yuan ay hindi siya pinansin. Inakala niyang pinagbigyan na niya si Hiluo nang tulungan niya itong makapasok sa grade 11 tandang bawas 2 at ayaw na niya itong makasama pa. Napaka-brutal ng kanyang mga salita na nagpahiya kay Hiluo. Pagkaalis ni Hiluo, tiningnan ni Zhang Yuan ang walang taong football field at ang bote ng tubig na iniwan niya. Naramdaman niya ang kaunting guilt. Nang nawalan siya ng tulong ni Zhang Yuan, bumalik si Hiluo sa dati niyang ugali. Kahit anong gawin niya, hindi niya pa rin maintindihan ang mga aralin. Bumuo ng isang masamang cycle. Mabilis siyang nawalan ng kumpiyansa at sumuko na, at bumalik siya sa pagpupuyat para magbasa ng comics. Mas lalong hinamak siya ni Zhang Yuan dahil dito. Napagtanto rin ni Hiluo na tinatakasan ni Zhang Yuan ang realidad at hindi niya kayang lumabas sa kanyang comfort zone. Ang dalawa na dating magkakampi ay naging magkaaway
nag-aaway na at nagtatalo sa tuwing magkikita sila. Sa inis ni Zhang Yuan, sumali siya sa men's long distance run sa sports meet. Gusto niyang patunayan kay Heluo na kaya niyang gawin ang mga bagay na hindi siya magaling. Kahit na ayaw niya ng long distance run, sumali rin si Heluo para labanan si Zhang Yuan. Ang pagiging school heartthrob ni Zhang Yuan sa long distance run ay nagdulot ng gulo. Si Zheng Qingyin, ang school goddess, ay pumunta para hanapin si Zhang Yuan para pag-usapan ang sports meet at nakaakit ng maraming lalaking tagahanga. Nang napalibutan ang silid-aralan, narinig ni Heluo sa unang pagkakataon ang mga tagumpay ni Zheng Qingyin. Gayunpaman, iniiwasan ni Zhang Yuan si Zheng Qingyin na parang salot. Ayaw niyang harapin ito at ayaw niya ng personal na relasyon. Hindi komportable si Zhang Yuan dahil dito, dahil napapalibutan siya ng mga babae. Hindi rin comfortable si Heluo. Gayunpaman, sa ordinaryo nilang relasyon bilang magkaklase, wala siyang dahilan para sisihin siya. At sinikip na lang ang kanyang damdamin. Nagsimula na ang sports meet sa men's long distance run. Si Zhang Yuan ay masigasig na tumakbo sa unahan nang hindi iniisip na ito ay isang mahabang karera. Bumilis siya at tinalo ang ikalawang runner ng kalahating lap, ngunit pagkatapos ay napagod at bumagsak sa lupa. Ninerbiyos ang lahat para sa kanya. Sa sandaling ito, tinaboy ni Heluo ang lahat ng hindi pagkakaintindihan. Tumakbo siya para tulungan si Zhang Yuan at tinapos nila ang karera ng magkasama. Ang kanyang ginawa ay nag-udyok kina Chang Feng at sa iba pa na sumali rin. Kahit na nahuli si Zhang Yuan sa karera, bumuti ang relasyon nila ni Heluo at handa na silang harapin ang kanilang mga problema. Nagkamay sila at nagpatuloy sa laban. Simula noon, nabaliktad ang sitwasyon. Si Heluo, na dating hinahamak ni Zhang Yuan, ngayon ay siya na ang namumuno sa kanya sa English. Naging responsable din si Heluo at naghanap siya ng mga English materials na may kaugnayan sa mga hobby ni Zhang Yuan para magturo sa kanya na labis niyang hinangaan. Ang lumalalim na relasyon ng dalawa ay nagpainis kay Qingyin. Kaya, nagplano siyang mas mapalapit kay Zhang Yuan. Madalas siyang pumunta sa grade 11 tandang bawas dalawa at sadyang hinahayaan na makita siya ni Heluo. Nagkunwari si Heluo na wala siyang pakialam, ngunit sa loob niya ay nagselos siya. Sinadya niyang magtutor ng English sa ibang lalaking estudyante sa harap mismo ni Zhang Yuan, para patunayan na hindi siya espesyal. Naiinis si Zhang Yuan sa kanyang ginagawa, lalo na kapag nakikita niya si Heluo na seryoso at malapit sa ibang tao, mas lalo siyang nagagalit. Nagsimula rin na mapansin ni Chang Feng at Cheng Ji na kakaiba ang trato ni Zhang Yuan kay Heluo. Ngunit, umiti lang si Zhang Yuan at itinanggi ang lahat. Habang lumilipas ang panahon, pinanatili nilang tatlo ang awkward na relasyon. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating na rin ang finals. Nagsumikap si Heluo at umasa na makakapasok siya sa top 1-0 para maipagmalaki siya ng nanay niya sa parent-teacher meeting. Sobrang focused siya sa exam at interesado siya sa kanyang mga resulta. Gayunpaman, hindi ayon sa inaasahan ang resulta. Kahit na nalampasan niya si Chang Feng, malayo pa rin siya sa top 1-0. Hindi na kailangan pang sabihin na natili pa rin si Zhang Yuan sa kanyang pwesto sa buong klase. Ang mga pahayag ng suporta at paghihikayat ng lahat kay Heluo ay parang walang silbi. Sa mga mata niya, nakikita lang niya ang kabiguan. Hindi kailanman sinaway ng nanay ni Heluo ang anak niya. Lagi niyang sinisikap na lumikha ng isang masayang kapaligiran sa bahay at inaalagaan niya ang kanyang anak, umaasa na makakayanan ni Heluo ang mahirap na bahagi ng high school life. Ito ang mas lalong nagpapagulo kay Heluo. Ang kabiguan ay parang virus na kumakain sa kanyang marupok na kaluluwa. Kaya nalungkot at nag-alala siya bago ang summer break. Bago mag-summer break, inanyayahan ng eskwelahan ang isang alumni na nakapasok sa Tsinghua University para makipag-usap sa mga estudyante. Matagal na nag-aalangan si Heluo at sa huli ay hindi siya naglakas loob na pumasok sa meeting room. Nang makaalis na ang lahat, naglakas loob si Heluo na lumapit sa alumni para makipag-usap. Nahihiya niyang tinanong kung natural ba siyang matalino at madali siyang nakapasok sa prestihiyosong universidad. Ngunit hindi ang sagot na nakuha niya. Matapat na sinabi niya na nasagutan niya ang lahat ng exam sa bookstore. Sa mathematics, na siyang mahina niyang subject, 3 beses niya itong sinagutan. Dahil sa kanyang patuloy na pagsisikap, nagtagumpay siya. Sa paghahambing, naramdaman ni Heluo na mas mababa siya. Papalapit na ang summer break. Inanyayahan ni Dian Xing ang lahat na magplano para sa bakasyon. Ngunit sina Cheng Ji at Chang Feng lang ang pumayag. Walang pag-aalin lang ang sinabi ni Zhang Yuan na patuloy silang mag-aaral ni Heluo para makakuha ng magandang resulta sa college entrance exam. Gayunpaman, si Heluo, na hindi pa nakaka-recover mula sa kanyang kabiguan, ay tila walang buhay at hindi na masigla tulad ng dati. Parehong lugar, parehong tao, ngunit iba na ang mood. Mas naging pasensyoso at positibo si Zhang Yuan, ngunit nag-aral naman si Heluo ng sobra. Matapos 3 beses na sunod-sunod na magkamali sa parehong problema, sa wakas ay sumabog siya. Sumigaw si Heluo sa kawalan ng pag-asa, umuwi at pinunit ang lahat ng kanyang mga assignments. Ang lahat ng pressure ay bumagsak sa kanya at bumagsak siya. Ang kabiguan at sakit ay nagdulot sa kanya na magduda sa kanyang landas sa hinaharap. Nabigla si Zhang Yuan sa bigla ang ginawa ni Heluo. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit gusto pa rin niyang tulungan si Heluo na gustong sumuko na sa sarili. Bumalik si Heluo sa comic book store at ginamit ang peking ngiti para itago ang kalungkutan sa kanyang puso at ginamit ang virtual world
para takasan ang brutal na realidad. Habang si Zhang Yuan naman ay matyagang naghintay sa kanya sa paborito nilang lugar. Hindi siya sumuko kahit umuulan. Nagtago si Heluo sa loob ng 3 araw. Ngunit ang mukha ni Zhang Yuan ay laging nasa isip niya na lalong nagpapahirap sa kanya. Sa gitna ng malakas na ulan, bumalik si Heluo sa kanilang study table kung saan nagset sila ng date ni Zhang Yuan. Ang mga walang silbing salita ng iba ay naging walang kahulugan. Nang makita ni Heluo na nalulungkot pa rin siya, isinara ni Zhang Yuan ang kanyang libro at hinila siya sa isang arcade. Nagulat si Heluo sa kanyang ginawa, ngunit mabilis siyang naaliw sa video game. Habang masayang naglalaro si Heluo at nakakalimutan na ang lahat ng kanyang problema, sinadya ni Zhang Yuan na matalo sa kanya sa chess. Ginawa niya itong bargaining chip kay Heluo. Para sa bawat tamang sagot na makukuha niya, makakakuha siya ng isang game coin at tuturuan din niya siya ng mga tricks sa laro. Tuwang-tuwa si Heluo sa plano na ito. Mabilis siyang bumalik sa dating sigla at nakakita muli siya ng motibasyon para mag-aral. Masaya silang nag-aral sa buong summer break. Sobra silang focused kaya nakalimutan nila ang birthday party ni Chang Feng. Nalungkot si Chang Feng dahil dito, ngunit nang makita niyang masikap silang nag-aaral, hindi niya magawang istorbohin sila. Tinanggap niya lang ang mga birthday wishes nila at hinayaan silang ipagpatuloy ang pag-aaral. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas ay natalo ni Heluo si Zhang Yuan sa video game. Sobrang proud siya sa sarili niya. Habang komplikado naman ang nararamdaman ni Zhang Yuan, masaya siya sa tagumpay ni Heluo, ngunit hindi siya masaya dahil inaasar siya. Nang makita ni Heluo ang reaksyon ni Zhang Yuan, inakala niya na naiinis ito dahil natalo siya. Pagkatapos ng isang masigasig na summer, nakapasok si Heluo sa top 20 sa school-wide monthly exam. Sobrang tuwang-tuwa siya at nakangiti siya pagkapasok pa lang niya sa silid-aralan. Dahil hindi na siya ang nasa huling pwesto, gusto ni Chang Feng na ilibre ang lahat para kumain. Gayunpaman, gusto ni Heluo na siya ang manlibre sa lahat, kaya nagtalo silang dalawa. Sa huli, pumayag si Chang Feng na manlibre ng almusal, habang si Heluo naman ang manlilibre ng ice cream pagkatapos ng klase. Dumating si Gilin, na may dalang registration forms para sa mock college entrance exam. Hiniling niya sa lahat na umuwi at pag-isipan ang kanilang hinaharap. Nang matanggap ang form, agad na isinulat ni Heluo ang Tsinghua University. Nagdala si Heluo ng ice cream sa klase at inalok ang lahat at inusisa rin niya sila tungkol sa kanilang mga pagpili ng universidad. Dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang lola, hindi makakaalis si Li Yunwei sa lungsod. Nagpasya siyang kumuha ng entrance exam sa isang major university sa lungsod para makakuha ng scholarship para maalagaan ang kanyang lola. Determinado naman si Dianxing na kumuha ng exam sa isang art academy. Nang marinig ito ni Zhao Chengji, gusto rin niyang kumuha ng entrance exam sa art academy na ikinagulat ng lahat sa kanyang baliw na ginawa. Bumalik ang uncle ni Heluo mula sa ibang bansa. Ang nanay ni Heluo ay sadyang pumunta sa eskwelahan para sunduin siya para makilala ang kanyang tito. Gusto niyang ayusin ang pag-aaral ni Heluo sa ibang bansa. Walang intensyon si Heluo na mag-aral sa ibang bansa. Gusto lang niyang mag-focus para makapasok sa Tsinghua University. Kaya, pagka-uwi pa lang niya, sinabi na niya agad ito sa nanay niya. Napansin ng nanay ni Heluo na may game coin sa bulsa ng jacket niya at nalaman niya na madalas siyang pumunta sa GIES kasama si Zhang Yuan. Kaya, nagduda siya na si Zhang Yuan ang dahilan kung bakit ayaw mag-aral ni Heluo sa ibang bansa. Inamin ni Heluo na nag-arcade siya at pumunta sa GIES kasama si Zhang Yuan. Ipinaliwanag niya na hindi tulad ng iniisip ng nanay niya ang nangyari, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng nanay niya. Hindi siya nakinig sa paliwanag ni Heluo at inutusan siyang sundin ang plano ng kanyang tito na mag-aral sa ibang bansa. Kinakausap ni Heluo si Zhang Yuan tungkol sa pag-aaral niya sa ibang bansa. Sa tingin ni Zhang Yuan ay maganda ang eskwelahan na nirekomenda ng tito niya. Sinabi ni Heluo sa kanya na ang tunay na dahilan kung bakit nag-aalinlangan siya ay dahil gusto niyang malaman kung sino ang Yuan Fang na kasama niyang nagbabasa ng comics. Sinabi ni Heluo kay Zhang Yuan na sa tingin niya, ang Yuan Fang ay isang gwapong lalaki na kasing level ni Uyanzu. Naintindihan agad ni Zhang Yuan na si Heluo pala ang henyo na hinahanap niya. Kaya, sinabi niya kay Heluo na tanungin ang Yuan Fang kung gwapo ba ito. Pumunta si Heluo sa bookstore para hanapin ang comics. Sinadya siyang asari ng may-ari ng bookstore at sinabing may sakit ang author, kaya wala pang bagong chapter. Pinangangambahan ni Heluo na halos naiiyak siya. Nakita ng may-ari ng bookstore na nag-aalala si Heluo at binigyan siya ng kwento. Sa pagkakataong ito, nalaman niya na nag-iwan si Zhang Yuan ng isang liham sa libro. Nakita ni Heluo ang liham na ito na siyang liham na nakuha niya kay Zhang Yuan noong isang araw. Mabilis niyang binuksan ang liham upang tingnan, pagkatapos ay inihambing ang sulat kamay sa sulat kamay ni Zhang Yuan at napagtanto na si Zhang Yuan ay si Zhang Yuan. Nang malaman ang katotohanan, agad na tumakbo si Heluo sa labas ng bookstore upang hanapin si Zhang Yuan. Hindi niya inaasahan na makikilala siya sa pintuan. Masayang-masaya siya at pinalo si Zhang Yuan na sinasabihan siya na hindi siya sinabihan ng mas maaga. Ipinagmamalaki ni Zhang Yuan, nagpapasalamat kay Heluo sa pagtulong sa kanya na mapabuti ang kanyang antas sa Ingles. At hinila niya si Heluo upang magdiwang. Tinanong ni Heluo si Zhang Yuan kung nais niyang pumunta sa Amerika si Zhang Yuan. Sinabi ni Zhang Yuan na pareho sila ng iniisip. Pagdating sa bahay, agad na nakipag-usap si Heluo sa kanyang ina. Sinabing ayaw na niyang pumunta sa Amerika. Ipinakita
niya rin sa kanyang ina ang kanyang marka, patunay na marami na siyang pinabuti at may pag-asa na makapasa sa Tsinghua University. Ito rin ang unang pagkakataon na nagpursige siya para sa kanyang layunin. Ayaw niyang sumuko. Nakumbinsi niya ang kanyang ina. Nang makita ang mga marka ng kanyang anak na babae, pumayag siyang manatili si Hilu, ngunit hiniling niya na magpaliwanag siya sa kanyang tiyuhin ng mag-isa at hindi sila maaaring makipag-date o maging masyadong malapit kay Zhang Yuan. Isang araw habang nag-aaral ang lahat, biglang nahulog sa sahig ang mga libro at kwaderno sa mesa. Nagbiro ang lahat at sinabing baka mailindol. Sa pagkakataong ito, natuklasan ni Zhang Yuan na talagang mailindol at sinabi niya sa lahat na pumunta sa bakuran ng paaralan para magtago. Dahil ang medical na rescue team ng tatay ni Hilu ay kararating lang sa Wenchuan, nag-alala siya para sa kaligtasan ng kanyang tatay. Gusto pa nga niyang pumunta sa disaster area para tumulong. Para makatulong sa mga tao sa disaster area, sina Zhang Yuan, Hilu at ang kanilang mga kaibigan ay nagtayo ng stand para mangalap ng donasyon ng mga kagamitan mismo sa paaralan. Nakita ng guro na si GQ ang kanilang ginawa, nagalit at sinabihan silang iligpit agad ang kanilang mga gamit. At sinabihan si Hilu na tawagan ang kanyang ina upang pumunta sa paaralan. Pagkatapos ng pag-uusap, napagtanto ni Hilu na marami na silang nakolektang mga donasyon, ngunit hindi nila alam kung paano ito ipapadala sa Wenchuan. Nagmamalaki si Chang Feng na hihingi siya ng tulong sa kanyang tatay upang magpadala ng sasakyan para magdala ng mga donasyon. Pag-uwi ni Chang Feng, sinabi niya sa kanyang tatay, ngunit sa halip na tumulong, nagalit ang kanyang tatay at sinisi siya sa pagiging mayabang. Pagkatapos magalit sa kanyang tatay, tinawag ni Chang Feng ang kanyang tatay na isang iganid na mga ngalakal at binugbog siya ng kanyang tatay. Pagkatapos mabugbog, pumunta si Chang Feng sa bahay ni Li Yunwei upang magtago. Nagsabi siya kay Li Yunwei ng kanyang mga sama ng loob at alam ni Li Yunwei na hindi papayag ang tatay ni Chang Feng, kaya sinisi niya si Chang Feng sa pagiging mayabang na naglagay sa kanyang tatay sa mahirap na sitwasyon. Nang sabihin iyon ni Li Yunwei, agad na sinagot ni Chang Feng, sinasabi na nagpapanggap siyang guro kahit sa bahay. Nang makita ito ni Li Yunwei, nagluto siya para kay Chang Feng. Pinuri ni Chang Feng ang pagkain sa bahay ni Li Yunwei at nainggit siya na makakain siya ng home-cooked meals araw-araw. Pagkatapos ay inanyayahan ni Li Yunwei si Chang Feng na kumain sa kanilang bahay sa hinaharap dahil madalas niyang hindi maubos ang kanyang pagkain. Nag-aral si Hilu hanggang gabi at kinabukasan sa klase, nakatulog siya. Tinawag siya ng guro na si QQ sa pisara upang sagutin ang isang problema. Humingi ng paumanhin si Hilu, ngunit hindi siya pinayagan kaya napilitan siyang umakyat sa pisara at sagutin ang problema. Tiningnan ni Li Yunwei si Hilu habang sinasagot niya ang problema at nagulat dahil kahit siya ay hindi alam kung paano ito sasagutin. Nakita ng guro na si QQ na tama ang sagot ni Hilu. Walang masabi, inimbitahan ng guro na si EQ ang nanay ni Hilu sa paaralan. Sinisi si Hilu sa pag-impluwensya sa pag-aaral ng iba pang mga estudyante sa pamamagitan ng pag-organisa ng mga donasyon. At sinabihan siyang pamahalaan ang kanyang anak na babae ng mas mahigpit, kung hindi, dalhin si Hilu sa bahay upang mag-aral. Nang marinig ng nanay ni Hilu ang sinabi ni EQ, nainis siya. Tinuligsa niya si GQ sa hindi pagiging responsable sa kanyang mga estudyante at umalis siya. Paglabas niya, nakilala niya si Ilin at sinumbong niya na masyadong malapit sina Hilu at Zhang Yuan. Hiniling niya kay Ilin na pigilan ang dalawa. Dumating ang tatay ni Chang Feng sa paaralan upang hanapin si Chang Feng. Pumayag siyang maghatid ng mga donasyon at humingi ng paumanhin. Inayos niya ang away sa pagitan ng mag-ama. Pagkatapos marinig ang reklamo ng nanay ni Hilu, tinawag ni Ilin si Zhang Yuan sa opisina upang kausapin. Hiniling niya na panatilihin ni Zhang Yuan ang distansya kay Hilu at sinabihan siyang bumalik sa klas 11 tandang bawas isa para mag-aral. Ayaw ni Zhang Yuan na lumipat ng klase, ngunit ang desisyon ng paaralan ay naibigay na. Wala siyang magagawa kundi iligpit ang kanyang mga gamit at bumalik sa dati niyang klase. Pagkatapos umalis ni Zhang Yuan, humingi ng paumanhin si Ilin sa mga estudyante para sa issue sa donasyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang anak na babae ng guro na si QQ ay nag-aaral sa kolehiyo sa Sichuan. Si GQ ay kailangang mag-alala para sa kanyang anak na babae at maging tapat sa kanyang trabaho, kaya umaasa siyang maunawaan siya ng lahat. Pag-uwi ni Hilu, tinawagan ng kanyang ina ang kanyang tatay, at pagkatapos ay kinuha ang lahat ng kanyang telepono at comics na hinihingi na mag-focus siya ng buo sa kanyang pag-aaral. Tinawagan ni Zhang Yuan si Hilu ng maraming beses, ngunit walang sagot, kaya pumunta siya sa bahay ni Hilu at nagsulat ng mensahe sa papel na nangako na mag-aaral silang magkasama upang makapasa sa Tsinghua University. Dahil sa pangako niya kay Zhang Yuan, nagpursige si Hilu. Tinigil niya ang lahat ng kanyang libangan at nag-aral araw at gabi. Ang kanyang pagsisikap ay sa wakas ay nagbunga. Sa huling mock exam para sa kolehiyo, nakakuha siya ng mahusay na resulta at nag-rank bilang pangatlo sa klase. Pinuri siya ni Ilin ng husto. Lahat ng estudyante ay umuwi upang mag-aral para sa pagsusulit bago umuwi. Pumunta si Zhang Yuan sa bahay ni Hilu upang magpaalam sa kanya at nangako na magkikita sila pagkatapos ng kolehiyo. Hindi niya inaasahan na mahuhuli siya ng nanay ni Hilu habang naghahagis siya ng bato sa bintana ng silid ni Hilu. Isinara ng nanay ni Hilu ang bintana, hindi
hindi pinayagan si Zhang Yuan na guluhin ang kanyang anak na babae. Sinabi niya kay Hilu na nag-book siya ng hotel room malapit sa lugar ng pagsusulit para sa kanya at hiniling niya na mag-focus siya sa kanyang pag-aaral. Pumunta ang tiyuhin ni Hilu upang hanapin si Zhang Yuan. Nagpasalamat siya kay Zhang Yuan sa pagtutor at pag-aalaga kay Hilu. Ipinahayag din niya ang kanyang opinyon, sinabing magaling si Zhang Yuan sa pag-aaral at hinikayat siyang magsikap na makapasa sa isang universidad sa Beijing kasama si Hilu. Sinamahan ng nanay ni Hilu si Hilu sa hotel. Gusto ni Hilu na makasama sina Dian Xin at Liyun Wei. Matapos maunawaan ang sitwasyon ng dalawang kaibigan, pumayag ang nanay ni Hilu. Pagkaalis ni Hilu, pumunta si Zhang Yuan upang hanapin siya, ngunit hindi niya ito nakita. Dahil hindi niya nakita si Hilu, nalungkot siya. Sa daan pa uwi, naaksidente siya sa sasakyan at nasugatan ang kanyang kanang kamay. Pumunta si Chang Feng sa bahay ni Liyun Wei, ngunit hindi niya ito nakita. Nakita niya lang ang kanyang lola na natutulog ng walang kumot. Nang kukunin na sana niya ang kumot para ibigay sa matanda, narinig niya ang boses ng e-emergency 120 mula sa telepono sa kamay ng matanda. Doon lang niya nalaman na may masamang nangyari sa lola ni Liyun Wei, kaya tinulungan niya itong dalhin sa ospital. Pagkatapos may pasok sa ospital ang lola ni Liyun Wei, tumawag si Liyun Wei. Alam ni Chang Feng na nag-aaral si Liyun Wei para sa kanyang pagsusulit, kaya ayaw niyang guluhin siya. Kaya nagsinungaling siya at sinabing natutulog ang lola niya. Sinabi niyang huwag siyang mag-alala at mag-focus sa kanyang pag-aaral. Nagsimula na ang pagsusulit sa kolehiyo. Dahil inalagaan ni Chang Feng ang lola ni Liyun Wei, nahuli siya ng 15 minuto at kailangan niyang laktawan ang pagsusulit. Si Zhang Yuan naman, dahil sa kanyang nasugatang kamay, ay nagkaproblema sa pagsasagot sa pagsusulit, kaya hindi maganda ang kanyang resulta. Pagkatapos ng pagsusulit, umuwi si Liyun Wei upang hanapin ang kanyang lola. Doon lang niya nalaman na naospital ang lola niya at si Chang Feng ay kasama niya para alagaan siya. Agad niyang naunawaan na hindi nakasama si Chang Feng sa pagsusulit sa kolehiyo. Si Hilu, dahil sa sobrang stress at pagod, nagkasakit siya pagkatapos ng pagsusulit. Bumisita si Dian Xin kay Hilu, nagdala ng bulaklak para sa kanya at sinabi sa kanya na naghihintay si Zhang Yuan sa ibaba. Agad na tumakbo si Hilu upang hanapin siya. Sinalubong siya ni Zhang Yuan sa kanyang motorsiklo at naglibot silang magkasama, tinatapos ang isang tag-init na puno ng mga alaala. Sa araw ng pagsumite ng registration forms, bumalik si Zhang Yuan sa class 11 tandang bawas 2. Pagkatapos kalkulahin ang kanyang score, napagtanto niya na kulang pa rin siya sa cut-off score ng Tsinghua University. Hindi niya ipinahayag ang kanyang lihim. Nang makita ang tiwala at masayang ngiti ni Hilu, labis siyang nasiyahan. Nang matapos si Hilu at ang kanyang mga kaibigan sa pagsumite ng kanilang forms at lumabas sa silid-aralan, nakita nila si Dian Xin na nakasuot ng napakagandang damit. Pinuri ng lahat ang kanyang damit, ngunit sinabi ni Zhao Chengji na kamukha niya ang kanyang nanay. Kinailangan siyang hilahin ni Zhang Yuan. Nag-apply si Dian Xin sa Beijing Film Academy. Ipinahayag din ni Zhao Chengji ang kanyang pagnanais na pumasok sa Beijing Film Academy. Tinanong ni Hilu si Liyun Wei kung anong universidad ang kanyang in-apply at sinabi niya na Haicheng University. Lubos na nagulat si Hilu dahil ang lahat ay nag-apply sa mga universidad sa Beijing. Gusto niyang baguhin ni Liyun Wei ang kanyang aplikasyon, ngunit hindi niya maiwanan ang kanyang lola. Sinabi rin niya na mananatili si Chang Feng sa Haicheng upang samahan siya. Ang sinabi ni Liyun Wei ay nagduda sa lahat. Tinanong nila siya kung anong nangyari. Sinabi ni Liyun Wei sa lahat ang tungkol sa hindi paglahok ni Chang Feng sa pagsusulit sa kolehiyo. Dinala ni Liyun Wei ang lahat sa bahay upang kumain ng sticky rice cake. Tinanong ng kanyang lola si Chang Feng tungkol sa kanyang pagsusulit. Nagsinungaling lang si Chang Feng na napakagaling niya sa pagsusulit na nagpasama sa loob ni Liyun Wei. Sinisisi niya ang sarili niya dahil pinabayaan niyang laktawan ni Chang Feng ang pagsusulit sa kolehiyo at tumakbo siya sa labas upang umiyak. Kailangan siyang sundan ni Chang Feng upang aliwin siya. Ang grupo ni Hilu ay nagpunta upang lumangoy. Hinabol sila ni Zheng Qingyin sa pool at hiniling kay Zhang Yuan na bigyan siya ng sagot. Nagpasya si Zhang Yuan na bigyan si Zheng Qingyin ng isang tiyak na sagot. Hinila niya si Hilu sa labas at nilinaw na si Hilu ang gusto niya. Tinanggihan niya si Zheng Qingyin. Hindi tinanggap ni Zheng Qingyin ang desisyon ni Zhang Yuan. Sinisi niya si Hilu sa kung anong kulang sa kanya. Gayunpaman, mariing sinabi ni Zhang Yuan na si Hilu lang ang gusto niya, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay. Kinakabahan si Hilu na tiningnan ang kanyang score sa pagsusulit. Nalaman niya na nakapasa siya sa Tsinghua. Tuwang-tuwa siya, niyakap ang kanyang ina at saka ibinalita sa kanya ang magandang balita. Nakipagkita si Hilu kay Zhang Yuan at sa kanyang mga kaibigan, sina Liyun Wei at Dian Xin. Nagunahan silang ibalita ang kanilang mga resulta sa pagsusulit. Pagkatapos ay malungkot nilang sinabi kay Hilu na hindi pumasa si Zhao Chengji sa una at ikalawang aplikasyon. Nang biglang maging awkward ang atmosphere, tinanong ni Hilu ang scores ni Zhang Yuan, Dian Xin at Yun Wei. Agad niyang sinabi na hindi na kailangang tanungin si Zhang Yuan dahil tiyak na pumasa siya na nagpatahimik kay Zhang Yuan. Sinabi ni Dian Xin sa lahat na mayroon siyang bagong boyfriend na nagngangalang Wang Rui na nakilala niya sa isang art cram school na nagulat kay Zhao Chengji. Ang grupo ay wala ng gana na manood ng opera. Ang grupo ni Hilu ay nagplano na pumunta sa beach. Nag-drive si Chang Feng upang sunduin ang lahat na nagpasaya sa lahat. Gayunpaman, dinala ni Dian Xin si Wang Rui na ikinagalit ng lahat. Sa beach, inaalagaan lang ni Dian Xin si Wang Rui na nagpalungkot kay Zhao Chengji. Inaliw ni Hilu at ng iba pa si Zhao Chengji.
na nagsasabing tiyak na maghihiwalay sina Dianxin at Wang Rui at susuportahan nila siya palagi. Pagkatapos magpahinga ni Wang Rui, tumakbo si Dianxin upang makipaglaro sa grupo ni Hilu. Nag-imbita si Li Yunwei ng lahat na maglaro ng fortune-telling game tungkol sa pag-ibig. Sinabi ni Hilu na hindi siya naniniwala sa fortune-telling. Sinubukan naman ni Zhang Yuan na maglaro. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang beses na pagbunot ng baraha, hindi niya nakuha si Hilu na nagpalungkot sa kanya. Nag-iisa si Hilu na kumain ng inihaw na mais. Sinundan siya ni Zhang Yuan at tinanong siya kung bakit sinabi niyang hindi siya naniniwala, ngunit nalungkot siya sa resulta ng fortune-telling. Pagkatapos ay sinabi ni Hilu kay Zhang Yuan ang isang kwento mula sa libro upang makalimutan ang malungkot na bagay. Nagpatuloy sina Hilu at Zhang Yuan sa paglalaro ng laro. Ang kakayahan ni Hilu ay lalo pang gumaling. Halos hindi siya manalo ni Zhang Yuan at walang awa siyang inasar. Pagkatapos maglaro, kinuha ni Hilu ang kamera ni Zhao Chengji at ipinakita kay Zhang Yuan ang isang video. Dahil alam niya na idolo ni Zhang Yuan ang basketball player na si The White Hawks, hiniling niya sa may-ari ng comic book store na tulungan siyang kunan ng video si The White Hawks na nagpapahayag ng kanyang suporta kay Zhang Yuan. Nagustuhan ni Zhang Yuan ang regalo ni Hilu. Sinabi rin ni Hilu na hiniling niya sa may-ari ng comic book store na magtabi ng 2 tiket para sa laro sa susunod na taon at inimbitahan siyang panoorin ito. Biglang natahimik si Zhang Yuan at hindi alam kung paano sasagutin si Hilu. Dahil sa bagong boyfriend ni Dianxin, pumunta si Zhao Chengji sa bar upang uminom para mawala ang kanyang kalungkutan. Pumunta si Chang Feng kasama niya at pinayuhan siyang huwag maging malungkot dahil sa isang taong tulad ni Wang Rui. Gayunpaman, hindi ito magawa ni Zhao Chengji. Pagkatapos siyang malasing, narinig niyang pinag-uusapan ng masama ni Wang Rui si Dianxin, kaya nagalit siya at nakipag-away dito. Tinanong ni Chang Feng si Zhao Chengji kung bakit niya pinansin ang mga sinasabi ni Wang Rui. Sinabi ni Zhao Chengji na madaling sabihin, ngunit mahirap gawin at ang kanyang pagmamahal kay Dianxin ay hindi magbabago kahit na magkaroon pa siya ng 100 o 100 pang boyfriend. Kaya, hiniling niya na ay huwag sabihin kay Chang Feng ang tungkol sa away na ito. Malapit na ang araw ng pagtanggap ng admission letter, kaya inimbitahan ni Hilu si Zhang Yuan na kumain ng pizza. Inimbitahan niya siya na pumunta sa paaralan para kunin ang admission letter. Ito ay naglagay kay Zhang Yuan sa isang mahirap na sitwasyon. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Hilu at naghanap lang siya ng dahilan para tumanggi. Nang pumunta siya sa paaralan para kunin ang admission letter, nalaman lang ni Hilu na siya lang sa klase ang nakapasa sa Tsinghua University. Si Zhang Yuan, na may score na 669 ay hindi umabot sa cut-off score ng Tsinghua at na-admit sa Haicheng University. Nang malaman ni Hilu na hindi pumasa si Zhang Yuan sa Tsinghua University, nagalit siya at tumakbo bitbit ang kanyang admission letter upang hanapin siya. Sinisisi siya sa pagsisinungaling sa kanya, hindi niya maipaliwanag sa kanya. Galit na itinapon ni Hilu ang kanyang admission letter dahil palagi niyang iniisip na magkasama silang papasok sa Tsinghua University. Ngunit ngayon, hindi matutupad ni Zhang Yuan ang kanyang pangako na nagpadama sa kanya na walang saysay ang pagpasa niya sa Tsinghua University. Hindi alam ni Hilu kung saan siya magtatago. Pagod na siya at bumalik sa comic book store para takasan ang realidad. Ang may-ari ng comic book store na nakita ang magkasintahan na ito ay nalungkot din inalis niya ang kanyang karaniwang nakakatawang saloobin at seryosong inaliw si Hilu habang ipinapaliwanag sa kanya ang sitwasyon ni Zhang Yuan. Pinapasa ni Zhang Yuan ang masyadong maraming responsibilidad. Labis din siyang nasasaktan dahil hindi niya matupad ang kanyang pangako. Ang mga salita ng may-ari ng comic book store ay lalong nagpalungkot kay Hilu. Naramdaman din niya na may kasalanan siya kay Zhang Yuan. Hindi sinasadya ni Hilu na narinig ang pag-uusap sa pagitan ng kanyang ina at tiyuhin sa sala. Nalaman niya na bago ang pagsusulit sa kolehiyo, nakipagkita ang kanyang tiyuhin kay Zhang Yuan at pinayuhan siyang samantalahin ang pagkakataong makita si Hilu. Dahil dito, nawalan si Zhang Yuan ng focus na nagresulta sa hindi magandang resulta. Labis na nagalit si Hilu. Binuksan niya ang pinto at sinisi ang pagiging makasarili ng mga matatanda. Sa oras na ito, ang pamilya ay parang kadena at lason para sa kanya na nagpuno sa kanya ng galit. Nang malaman ng nanay ni Hilu na nabigo si Zhang Yuan sa pagsusulit sa kolehiyo dahil sa kanyang desisyon, nakaramdam din siya ng pagkakasala. Kumatok siya sa pinto ng silid ni Hilu, umaasa na magbubukas ang kanyang anak na babae sa kanya. Nais niyang harapin nilang magkasama ang hirap na ito bilang mag-ina na parehong dumaan sa pagiging kabataan. Binuksan ni Hilu ang pinto at nakinig sa payo ng kanyang ina habang umiiyak. Hindi tinutulan ng kanyang ina ang kanilang relasyon, ngunit ayaw niya na masyadong maaga na malulong si Hilu sa isang relasyon na maaaring maging mali. Ngayon, ang malupit na katotohanan ay naghihiwalay sa kanilang dalawa ng milya-milya. Sino ang makasisiguro na ang kanilang pagmamahal ay hindi magbabago? Ang pag-ibig ay hindi kailanman naging rasyonal. Ang biglaang pag-ibig o biglaang pagkawala ng pag-ibig ay normal lang. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Hilu na ipusta ang kanyang sarili sa pag-ibig na ito, anuman ang magiging resulta kahit na walang saysay ang lahat. Ang paghawak sa batang pag-ibig na ito ay ang pinakamasayang bagay para sa kanya sa oras na iyon. Ngunit si Zhang Yuan ang unang bumitaw. Sa halip na sabihing binitawan niya si Hilu, mas tama na sabihin na isinuko niya ang sarili niya. Ayaw niyang bumagal si Hilu dahil sa kanyang paglalakbay. Mula noon, hindi niya siya nakita, hindi siya sumagot sa kanyang mga tawag sa telepono, at nawala siya sa kanyang buhay. Bumalik si Hilu sa pamilyar na rooftop ng paaralan, hinaplos ang lumang mga marka sa dingding, at naalala ang kanyang pagkabata.
Iguhit niya noon ang isang mapa ng kayamanan para kay Zhang Yuan. Sa araw ding iyon, opisyal na silang naging magkasintahan. Magkasama silang dumaan sa maraming matatamis na sandali. Ngunit bago pa man magsimula ang laban, sumuko na si Zhang Yuan. Nakita ng guro na dumaan din sa kanyang kabataan ang kalungkutan ni Hilu. Naawa siya kay Hilu. Ginamit niya ang kanyang sariling karanasan upang hikayatin si Hilu at nangakong tulungan siyang makipagkita kay Zhang Yuan. Umaasa na magkasama silang susulong at magsisimulang magkaroon ng long-distance relationship. Si Zhang Yuan, na mapagmataas, ay hindi kailanman inisip na papasok siya sa isang review class para sa pagsusulit sa kolehiyo. Gusto niyang kumuha ng isa pang taon upang muling kumuha ng pagsusulit sa kolehiyo at makapasok sa universidad kasama si Hilu, ngunit pinauwi siya ng guidance counselor. Pinayuhan siya ng guro na babaan ang kanyang mga pamantayan at pumasok sa isang first-class university. Ngunit walang nakakaalam ng dahilan kung bakit siya nahuhumaling sa Tsinghua University. Sa pagkakataong ito, tumawag si Zhang Yuan sa kanyang guro sa klase at nalaman niyang nagtitipon ang lahat upang ipagdiwang ang kasal ng kanilang guro. Para sa reputasyon at pagkakaibigan, hindi maaaring mawala si Zhang Yuan. Sa wakas ay nakita niya ulit si Hilu pagkatapos ng maraming araw ng paghihiwalay. Sa pagkakataong ito, kalmado na tinanggap ni Zhang Yuan ang kanyang pagkatalo at nagpasya siyang manatili sa Haicheng at patuloy na maging kaibigan ni Li Yunwei. Gayunpaman, sa harap ng walang hanggang pag-ibig ni Hilu, tumakas lang si Zhang Yuan. Iniwan pa niya ang lahat at tumakbo. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, matapang na sinundan ni Hilu si Zhang Yuan. Nalungkot si Zhang Yuan sa kanyang kama. Tila nawala na ang lahat ng magagandang bagay sa kanyang buhay. Si Hilu ay tumayo sa ilalim ng bintana at sumigaw sa pag-asa. Umaasa na magiging mas matapang si Zhang Yuan, na haharapin niya ang trahedyang ito kasama niya at haharapin niya ang sakit ng paghihiwalay sa pag-ibig. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Zhang Yuan na sumulong. Hindi niya kayang makita si Hilu na mabuhay sa sakit at pag-aalala sa loob ng 4 na taon ng kolehiyo. Sa gabi, tahimik na bumaba si Zhang Yuan sa hagdan. Habang tinitingnan ang larawan ng karakter sa laro na iginuhit ni Hilu, nagulo ang kanyang isipan. Siguro ang adventure na ito ay hindi dapat ipabigat kay Hilu na mag-isa. Pumunta si Zhang Yuan sa game center at nakita ang maliit na figura na nakaupo sa pamilyar na lugar. Tahimik siyang lumapit at nagpatuloy sa laro kasama siya. Biglang lumiwanag ang langit ni Hilu. Sina Zhang Yuan at Hilu, na parehong nasa magkaibang lugar para sa kolehiyo, ay nagsimula ng kanilang matamis na long-distance relationship. Madalas silang magpalitan ng liham at tumawag sa telepono na kinaiinggitan ng kanilang mga kadorm. Sa panahon ng military training, sinisi si Zhang Yuan ng iba pang babaeng estudyante dahil hindi siya ngumiti sa kanila. Labis na nagalit si Zhang Yuan. Sinabi niya na kung umiti siya sa mga babae araw-araw, tatawagin siyang baliw. Pagkatapos ng pagsasanay, agad siyang tumawag kay Hilu para magreklamo. Nagpapalit ng damit si Hilu sa banyo nang hindi sinasadyang naipasok ni Feng Xiao ang bola sa loob. Akala niya ay walang tao sa loob, kaya pumasok siya upang kunin ang bola. Pagpasok niya, nakita niya si Hilu, agad siyang tumalikod at naghintay na lumabas si Hilu. Patuloy siyang humihingi ng paumanhin kay Hilu. Nakapagbihis na si Hilu at hindi niya ito pinansin. Ngunit patuloy pa rin si Feng Xiao sa paghingi ng paumanhin. Nag-post pa siya ng sorry note sa gate ng cafeteria. Nang malaman na nagsulat si Feng Xiao ng liham ng paghingi ng paumanhin at inilantad ang nangyari sa banyo. Kaagad na kinuha ni Hilu ang sulat at pinagalitan siya. Sinabihan siyang huwag mag-isip ng kung ano-ano. Gayunpaman, naisip ni Feng Xiao na ang galing ni Hilu at nagka-crush siya dito. Araw-araw, inaasam-asam ni Hilu na makita si Zhang Yuan sa pambansang araw. Napanaginipan pa niya na nakita niya si Zhang Yuan sa basketball court. Ngunit kahit gaano siya magsikap, hindi siya makapasok sa court at nawala si Zhang Yuan. Sa sandaling ito, nalaman ni Hilu na nananaginip lang siya. Habang kumakain ng almusal, umupo si Feng Xiao sa mesa kasama si Hilu. Naistorbo si Hilu sa kanya at sinabihan siyang tumahimik para makakain siya ng almusal. Kakagatin pa lang ni Hilu ang isang piraso ng tinapay ng matuklasan ni Feng Xiao na may uod sa loob ng tinapay. Kinuha niya ang kanyang telepono upang kunan ng larawan. Pagkatapos niyang kunan ng larawan, dinala niya ito sa administrasyon. Naisip ni Hilu na hindi kailangang palakihin ang maliit na bagay na ito. Napakahirap para sa kanya na makapasok dito, kaya nag-aalangan siyang pumasok sa opisina ng prinsipal. Sa sandaling nag-aalangan si Hilu, bumukas ang pinto ng opisina ng prinsipal. Lubos na nagpapasalamat ang prinsipal kay Feng Xiao sa pag-ulat ng insidente. Nakahinga ng maluwag si Hilu. Nang lumabas sina Hilu at Feng Xiao sa cafeteria, nilapitan ng ilang miyembro ng student council si Feng Xiao. Pinuri ang kanyang matapang na ginawa at binigyan siya ng gawain na mag-organisa ng isang cultural exchange event para sa mga first-year students. Agad na pinagsisihan ni Feng Xiao ang kanyang pagiging mayabang. Samantala, tumatawa si Hilu sa tabi dahil na lamang naloko siya. Ang mga kaklase ni Zhang Yuan ay nagmungkahi na siya ang maging class president. Narinig ito ni Zhang Yuan na gusto ring maging class president. Agad siyang nagdeklara ng digmaan kay Zhang Yuan at naghamon siya sa kanya kung sino ang
ang unang makakahak sa computer ng kalaban. Pagkatapos ng military training, agad na inattack ni Zhang Yuan ang computer ni Zhang Yuan. Si Zhang Yuan naman ay hindi nagpatalo. Pinutol niya ang kuryente sa dormitoryo ng mga babae. Pinutol din ni Zhang Yuan ang kuryente sa dormitoryo ng mga lalaki na nag-shutdown sa buong network system ng universidad. Dahil sa network administration disorder, napilitan silang putulin ang network. Tinawag sina Zhang Yuan at Zhang Yuan sa opisina at pinagalitan. Gentleman na inako ni Zhang Yuan ang lahat ng kasalanan, ngunit hindi niya inaasahan na alam na ng guro ang nangyari at hindi sila pinayagan na sisihin ang isa't isa. Pagkatapos, binigyan ng guro ang dalawa ng responsibilidad na maging network administrators. Sabay nilang sinisi ang network system ng paaralan. Hindi nila inaasahan na ang firewall at interface ng website ng paaralan ay dinisenyo pala ng guro. Kaya, nagmamadali silang pinuri ang guro. Tinulungan ni Hilu si Feng Xiao na maghanda para sa cultural exchange event ng maaga na ang gabi. Nalaman niya na mahuhuli na siya sa kanyang tawag sa telepono kay Zhang Yuan. Kaya, nagsinungaling siya kay Feng Xiao para umuwi. At agad na tumawag kay Zhang Yuan. Inanyayahan ng mga kadorm ni Zhang Yuan si Zhang Yuan na magkasama-sama para ipagdiwang ang Mid-Autumn Festival. Nang dumating si Zhang Yuan, sinabi ni Zhang Yuan na dalhin niya sila para kumain. Pagkatapos kumain, balak ni Zhang Yuan na dalhin sila sa internet cave. Ngunit naaalala niya ang kanyang appointment kay Hilu at ang kanyang telepono na malapit ng malubat. Hinayaan niya ang lahat na maglaro habang bumalik siya sa kanyang silid upang maghintay ng tawag mula kay Hilu. Ang mga computer ni Hilu at Zhang Yuan ay parehong may camera. Sa wakas, nagkikita sila sa screen. Nag-schedule sila na mag-video call sa isa't isa tuwing Miyerkules ng gabi, gaano man kalakas ang ulan o bagyo. Habang kumakain kasama sina Chang Feng at Li Yunwei, binanggit ni Zhang Yuan ang tungkol sa National Day holiday. Gusto niyang pumunta sa Beijing para bisitahin si Hilu. Agad na sumang-ayon si Chang Feng at gusto ring isama si Li Yunwei, ngunit hindi siya pumayag dahil ayaw niyang maging hadlang. Nahihirapan si Hilu sa kanyang homework nang biglang nakita niya ang larawan ni Zhang Yuan. Naisip niyang hingin ang tulong niya. Sa sandaling iyon, nag-text si Zhang Yuan kay Hilu. Agad niyang tinanong siya tungkol sa homework, ngunit sinabi niya sa sarili na sa pagkakataong ito lang at hindi na maulit. Dahil hindi nakahanap si Feng Xiao ng maraming babaeng kalahok para sa cultural exchange event, humingi siya ng tulong kay Hilu at hiniling niyang maghanap siya ng kanyang mga kaibigan upang sumali. Bumisita si Dian Xin kay Hilu at naglibot sa kanyang dorm room. Nihilo si Dian Xin na sumali sa exchange event, ngunit dahil busy si Dian Xin, pumayag lang siyang maghanap ng mga kaibigan na sasali. Pagkatapos ng klase, aalis na sana si Zhang Yuan nang bigla siyang nakita si Li Yunwei. Binigyan siya ni Yunwei ng prutas at sinabi sa kanya ang tungkol kay Hilu. Nang makita ni Zhang Yuan na malapit sina Yunwei at Zhang Yuan, labis siyang nainggit at nagsimula siyang bigyang pansin si Yunwei. Habang nagpapadala ng package si Yunwei, nakilala niya si Zhang Yuan na nakatayo sa kanyang harapan. Nang kulang sa pera si Zhang Yuan tinulungan siya ni Yunwei na magbayad. Dahil doon, nagkakilala sila. Sa daan, nakita ni Zhang Yuan si Li Yunwei at tinawag siya para bayaran siya. Sa pagkakataong iyon, nagtanong siya tungkol kay Zhang Yuan. Tinatanong kung ano ang itsura ng girlfriend niya. Tinawag si Hilu ni Professor Li sa kanyang opisina. Maingat siya, natatakot na baka nagkamali na naman siya. Hindi niya inaasahan na pagkakita sa kanya, ngumiti si Professor Li na ikinagulat niya. Lumabas na tinawag siya ni Professor Li sa opisina dahil nalutas niya ang isang problema sa matematika na ibinigay niya na hindi magawa ng buong batch ng mga freshman. Alam ni Hilu na nagkamali si Professor Li, kaya sinabi niya ang totoo na si Zhang Yuan ang naglutas ng problema. Pagdating sa oras ng cultural exchange event, sinalubong ni Feng Xiao ang lahat sa auditorium at pagkatapos ay sinabihan si Hilu na mag-makeup. Doon lang niya nalaman na gusto ni Feng Xiao na imbitahan siya na maging dance partner. Hindi pinansin ni Hilu si Feng Xiao dahil si Zhang Yuan lang ang nasa isip niya. Ayaw niyang sumayaw sa iba. Gayunpaman, nang makita niyang lahat ay may partner, mas lalo niya pang na-miss si Zhang Yuan. Nag-iisa si Hilu na kumakain at nang makita niya ang lahat na magkakasama, naramdaman niya ang kalungkutan at labis na na-miss si Zhang Yuan. Alam ni Izzy na naghihintay si Hilu kay Zhang Yuan na pumunta sa Beijing, kaya tinanong niya kung naisip na niya kung saan siya patutuluyin. Doon lang napagtanto ni Hilu na malaking problema ito. Iminungkahi ni Izzy na manghiram si Hilu ng kama mula sa isang lalaki sa kanilang klase. Ngunit nagreklamo si Hilu na hindi niya kilala ang sinuman sa kanyang klase. Sa sandaling nahihirapan si Hilu, nakita ni Izhai si Feng Xiao na kumakain at tinawag siya upang manghiram ng kama. Alam ni Feng Xiao na gusto ni Hilu na humiram ng kama para sa kanyang boyfriend, kaya agad siyang pumayag. Nagpasya siyang umuwi para bigyan ng kama si Hilu. Pumunta si Hilu upang sanduin si Zhao Chengji. Nalaman niya na gusto ni Zhao Chengji na magsimula ng negosyo sa Beijing at nakakita siya ng vocational school para sa pelikula sa Beijing para mag-aral. Pinayuhan ni Hilu si Zhao Chengji na sabihin kay Dian Xin ang tungkol dito, ngunit nag-aalangan siya. Dahil sa mga sinabi ni Hilu, nang makita ni Zhao Chengji si Dian Xin, sinabi niya sa kanya ang totoo na pumupunta siya sa Beijing. Idinagdag niya na hindi siya
pupunta sa Beijing dahil sa kanya. Ayaw niyang gapusin siya ng pag-ibig. Tinawagan ni Hilu si Li Yunwei. Dahil sa pagpunta ni Zhao Chengji sa Beijing, ikinuwento ni Yunwei kay Halak nang matanggap niya ang scholarship. Nag-aalala siya na hindi siya talaga gusto ni Chang Feng, na nagtataka lang ito tungkol sa kanya. Habang pinapayuhan ni Halak si Yunwei na huwag maging insecure, tumawag si Zhang Yuan. Kinailangan ni Halak na pansamantalang ihinto ang pakikipag-usap kay Yunwei upang kausapin si Zhang Yuan. Sinabi ni Zhang Yuan kay Halak na maaga siyang pumila para bumili ng tiket, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya nakabili. Pumila si Zhang Yuan sa buong umaga, ngunit dahil naawa siya sa isang matandang babae na mahina ang mga paa at kamay na matagal nang nakatayo sa pila, ibinigay niya ang pwesto niya sa babae. Bilang resulta, hindi siya nakabili ng tiket papuntang Beijing. Sinabi niya kay Halak ang balita ng may panghihinayang. Tinagubili nang sumama siya sa kanyang mga roommate, ngunit labis na nadismaya si Halak nang marinig ang balita. Ang kanyang mga roommate ay mayroon ng sariling mga plano para sa bakasyon. Walang mapuntahan si Halak kundi manatili sa paaralan para mag-aral. Nang malaman ni Feng Xiao na wala siyang mapuntahan, inanyayahan niya itong manood ng seremonya ng pagtataas ng watawat. Pagbalik ni Halak sa dormitoryo, pagkatapos manood ng seremonya, narinig niya ang tagapamahala ng dormitoryo na tinatawag siya dahil may naghahanap sa kanya. Akala niya ay si Feng Xiao ang naghahanap sa kanya, kaya inayos niya ang kanyang mga gamit at bumaba. Pagbaba niya, nakita niya si Feng Xiao, ngunit hindi pala ito ang naghahanap sa kanya. Lumingon siya at biglang nakita si Zhang Yuan na nakatayo doon. Lumabas na nagbiyahe pala ito ng malayo para lang hanapin siya. Tinawag ni Halak si Zhang Yuan na isang sinungaling at tinalikuran ito. Ngunit sa huli, tuwang-tuwa siyang tumakbo at niyakap ito. Pagkatapos niyang pagalitan si Zhang Yuan, dinala niya ito sa silid ni Feng Xiao upang magpahinga at bumalik siya sa kanyang silid. Si Yichai ay labis na nasasabik sa pagdating ni Zhang Yuan, kaya hindi siya makatulog, habang si Halak naman ay bumalik sa kanyang silid mag-isa, na ikinagulat nito. Ipinaliwanag ni Halak kay Yichai na malamang ay pagod na si Zhang Yuan sa mahabang biyahe at gusto niya itong bigyan ng pagkakataon na makapagpahinga. Siya mismo ay nagpupuyat din kaya hindi niya agad maayos ang kanilang schedule. Tinulungan ni Feng Xiao si Zhang Yuan na ayusin ang higaan at ihanda ang kanyang mga gamit. Sa kanya natuklasan na ang tiket ni Zhang Yuan ay para sa standing, na lubos niyang ikinagulat. Dahil nakatayo si Zhang Yuan sa buong biyahe papuntang Beijing, pagkatapos ng 2 oras na pahinga, pumunta agad si Zhang Yuan para hanapin si Halak para kumain. Nang malaman ni Yichai ang tungkol dito, dali-dali siyang bumaba para kumuha ng tubig para masulyapan si Zhang Yuan. Nang maghahanda na sina Halak at Zhang Yuan na lumabas, bumalik si Yichai na may dalang tubig at sinadyang tawagin si Halak. Nakilala ni Zhang Yuan si Yichai at masaya nitong sinabi kay Halak na magsaya sila at huwag muna siyang bumalik sa dormitoryo. Habang namimili sa supermarket sina Halak at Zhang Yuan, nakita nila si Feng Xiao. Niyaya sila ni Feng Xiao na sumama sa kanya para kumain. Nang marinig niya na gusto ni Halak pumunta sa Beijing Academy of Art, gusto niya agad na sumama dahil doon din nag-aaral ang matalik niyang kaibigan na si Xiangbei. Pagdating sa Academy of Art, agad na inasikaso ni Feng Xiao sina Xiangbei at Chen Xin na ikinagalit ni Zhao Chengji. Sinisi niya si Feng Xiao dahil sa paggawa ng kalokohan. Mahigpit na binabantayan ni Zhao Chengji si Chen Xin. Hindi niya ito pinayagang magkaraoke at gusto niyang ihatid ito ng maaga, na ikinainis niya. Pagbalik ni Halak at Zhang Yuan sa dormitoryo, pagkatapos ng kanilang date, tumakbo palabas si Yichai para harangin si Halak at sinabing oras na ng kanilang silid na ayusin ang mga bisikleta. Ngunit umalis na ang lahat maliban sa kanya at kay Halak. Sinabi ni Halak kay Yichai na bumalik na ito sa kanyang silid at isasama niya si Zhang Yuan para tulungan siyang ayusin ang mga bisikleta. Habang nakaupo si Halak at naghihintay kay Zhang Yuan na matapos ayusin ang mga bisikleta, bigla na lang siyang kinabahan nang tumakbo si Zhang Yuan papunta sa kanya. Na ikinuwento niyang sinira niya ang isang magandang sandali ng isang lalaki na labis na ikinahiya at gusto nitong tumakbo palayo. Nagtaka si Halak kung ano ang nangyari. Nahihiyang ikinuwento ni Zhang Yuan na akala niya ay inalok ng lalaki ang kanyang bisikleta, ngunit hinalikan pala nito ang kanyang kasintahan. Nahiya siya at tumakbo palayo. Nang malaman niyang nahihiya si Zhang Yuan, nagbiro si Halak na tumakbo palapit para makichismis at itinulak si Zhang Yuan patungo sa magkasintahan na naging dahilan para matakot at tumakbo palayo ang mga ito. Dahil sa pagtulak ni Halak, tumakbo si Zhang Yuan upang harapin ito. Hindi sinasadya, napakalapit nila sa isa't isa, na pareho silang nahiya. Sinabi ni Halak na malapit nang magtaps at gusto nang bumalik sa dormitoryo. Ngunit sa halip, mali ang direksyon na tinahak niya. Tinawag siya ni Zhang Yuan. Sa pagkalito, hinalikan siya ni Halak. Hinalikan siya pabalik ni Zhang Yuan at hinatid siya sa kanyang dormitoryo. Pagkatapos ihatid si Halak, nakita ni Zhang Yuan na hindi pa umuwi si Feng Xiao, kaya tinawag niya ito at inanyayahan siyang kumain sa gabi. Nag-inuman din sila at nag-usap. Nakita ni Zhang Yuan ang comic book ni Feng Xiao sa dormitoryo at nakita rin niyang napakabait nito kay Halak. Kaya nahulaan niya na may gusto si Feng Xiao kay Halak. Direkta niya itong sinabi kay Feng Xiao. Sinabi ni Feng Xiao kay Zhang Yuan na si Halak ay isang napaka-espesyal na babae. Sinabi niya sa kanya na mayroon na siyang boyfriend at napakatapat niya, kaya hindi siya magkakaroon ng anumang masamang balak sa kanya. Pagkatapos uminom, labis na na-miss ni Zhang Yuan si Halak.
kaya tinawag niya ito para bumaba. Magkasama silang lumabas para magrenta ng kwarto. Dahil sa epekto ng alak, niyakap ni Zhang Yuan si Halak at gusto niyang makasama ito sa lahat ng oras. Dahil sa sobrang pagkamis sa kanya, muntik na siyang hindi makontrol ang sarili. Mabuti na lang at itinulak siya ni Halak na tumulong sa kanyang kalmahin ang sarili. Pagkatapos kumain ng pancake kasama si Halak, hindi sinasadyang nakita ni Zhang Yuan si Feng Xiao sa paaralan. Sinabi niya kay Feng Xiao na aalis na siya. Kailangang umuwi ni Feng Xiao para kumain, kaya hindi niya maihahatid si Zhang Yuan. Gusto sana nitong tumawag sa bahay para ipaalam na mahuhuli siya, ngunit ayaw na siyang abalahin ni Zhang Yuan, kaya tinanggihan niya ang kabaitan nito. Nakita ni Halak na bumili ulit si Zhang Yuan ng standing ticket. Siya ay nasaktan at dinala siya upang bumili ng isang plastic na upuan at sinabi sa kanya na matuto sa karanasan at huwag nang bumili muli ng standing ticket. Umuwi si Feng Xiao at sinabi sa kanyang ama, humihingi ng tulong upang makahanap ng kakilala sa istasyon ng tren upang makakuha ng upuan para kay Zhang Yuan. Pagkatapos makahanap ng upuan, agad na nagmaneho si Feng Xiao sa paaralan upang sabihin kay Zhang Yuan ang balita. Sinabihan siyang hanapin ang konduktor ng tren pagdating niya sa tren. Gusto rin niya itong ihatid sa istasyon. Ngunit ayaw na talaga ni Zhang Yuan na abalahin pa si Feng Xiao, kaya tinanggihan niya ang kabaitan nito. Nagpaalam siya kay Halak at sumakay sa taxi mag-isa papunta sa istasyon ng tren. Bago siya umalis, sinabi ni Zhang Yuan kay Halak na hindi niya malilimutan ang kanyang pangako sa kanya. Hindi ito narinig ni Halak kaya tinawagan niya itong muli. Nagpa siya si Zhang Yuan na panatilihin ang kanilang mahalagang unang beses hanggang sa magpakasal sila. Nakipagkasundo siya kay Halak na mag-aaral siya para sa kanyang master's degree sa Tsinghua University upang pagkatapos ng 3 taon, magkasama silang makakapag-aral sa parehong paaralan. Pagbalik niya sa High City, nag-text agad siya kay Halak para ipaalam na ligtas siya. Nang makita niyang nag-aaway sina Li Yunwei at Chang Feng, kaya nag-inuman sila ni Chang Feng at tinanong kung ano ang nangyari. Ikinuwento ni Chang Feng kay Zhang Yuan na nagbenta siya ng ilang game cards, ngunit hindi niya alam na ito ay mga black cards na binili gamit ang ninakaw na credit card. Bilang resulta, na-lock ang account ng mga bumili ng cards na siyang dahilan kung bakit si Li Yunwei, ang taong tumulong sa kanya sa pagbebenta ng mga card, ay nadamay din at nawalan ng scholarship. Nalaman ni Zhang Yuan na gusto ni Chang Feng na tulungan ang mga taong iyon na ibalik ang kanilang mga gamit, kaya nagpuyat siya buong gabi sa paggawa ng isang game hacking software para sa kanya, na naging dahilan kung bakit hindi siya makabangon para pumasok kinabukasan. Nang makita ni Zhang Yuan na hindi pumasok si Zhang Yuan, pumunta siya sa dormitoryo upang gisingin siya, ngunit kahit anong pagtawag niya ay hindi ito gumising. Kahit na gumawa siya ng ingay ay walang epekto. Sa huli, pinatay na lang niya ang computer nito na ikinagalit niya at gusto siyang saktan. Ngunit dahil babae siya, pinalayas na lang niya ito. Mariing pinilit ni Zhang Yuan na pumasok si Zhang Yuan. Binantayan siya nito mismo sa dormitoryo niya at hindi pa siya pinayagang pumunta sa banyo. Sinabi ni Zhang Yuan sa kanya ang ilang mga biro para mapasaya siya. Humingi ng tawad si Zhang Yuan kay Zhang Yuan dahil sa pag-unplug ng kanyang computer. Humingi ng tulong si Zhang Yuan sa kanya na tapusin ang game hacking software. Pagkatapos niya itong matapos, dinala agad ni Zhang Yuan kay Chang Feng at sinabi sa kanyang mag-ring lang ng items at huwag nang gamitin muli ang software. Hiniram ni Halak ang student card ni Feng Xiao para pumasok at makinig sa lecture ni Bill Gates. Humingi siya ng autograph para kay Zhang Yuan at tuwang-tuwa siyang ipinakita ito sa kanya sa pamamagitan ng video call. Bumili si Zhao Chengji ng isang malaking teddy beer bilang regalo sa kaarawan ni Chen Xin at gusto niya itong sorpresahin, kaya sinadya niyang pumunta sa paaralan para hanapin si Halak. Para magkasama silang magbigay ng regalo, pumunta sina Halak at Zhao Chengji sa paaralan para hanapin si Chen Xin. Ngunit pumunta pala ito sa birthday party ng isang senior at ayaw makipag-ugnayan kay Zhao Chengji. Kinailangan ni Zhao Chengji na maghintay kay Chen Xin sa gate ng paaralan. Wala nang magawa si Halak kundi manatili na lang kasama niya. Nakita ni Feng Xiao si Halak at tumakbo para hanapin siya. Nang malaman niyang hinahanap ni Halak si Chen Xin, tinawagan niya ito para magtanong. Nang malaman niya ang lugar ng party, dinala niya si Zhao Chengji at Halak doon. Nagalit si Chen Xin nang makita si Zhao Chengji. Binati pa ni Zhao Chengji si Chen Xin ng happy birthday sa party ng ibang tao. Muntik na siyang mapaalis. Nang makita ni Feng Xiao na nakikipag-away si Zhao Chengji sa ibang tao, pinaghiwalay niya sila upang maiwasan na masira ang party. Pagkatapos tanggapin ni Chen Xin ang bulaklak ni Zhao Chengji, agad siyang hinila ni Feng Xiao sa labas para kausapin at binigyan siya ng ilang payo. Nagkasama-sama ang grupo ni Zhang Yuan upang manood ng meteor shower sa dagat. Nakita ni Li Yunwei na manipis ang suot ni Zhang Yuan kaya ipinahiram niya sa kanya ang kanyang jacket. Nang makita ni Chang Feng na hinubad ni Yunwei ang kanyang jacket, hinubad din niya ang kanyang sariling jacket at ipinasuot sa kanya na pinagtawanan ng lahat. Dahil sa meteor shower, nagpakuha ng group photo ang buong grupo sa dagat. Kasama rin si Zhang Yuan sa litrato. Habang pinapanood ni Halak ang meteor shower, tinawagan niya si Zhang Yuan, ngunit hindi siya makontak. Kinabukasan, nang makita niya ang mga litrato na in-upload ng kanyang mga kaibigan sa online, napansin niya na may ibang babae sa tabi ni Zhang Yuan. Labis siyang
siyang nabalisa. Nag-video call si Zhang Yuan kay Halak at nang sandaling iyon, dumating si Zhang Yuan upang tawagin si Zhang Yuan para pumasok. Nang makita ito ni Halak, galit na galit siyang pinutol ang video call na ikinainis ni Zhang Yuan. Pinalayas niya si Zhang Yuan palabas ng silid. Labis na nalungkot si Halak dahil alam niyang may ibang babaeng may gusto kay Zhang Yuan. Hindi niya alam kung paano siya haharapin. Saktong gising si Ichay kaya nakipag-usap siya sa kanya. Pagkatapos marinig ni Ichay ang kwento ni Halak, sinabi niya na normal lang ito. Kung may problema, kailangan itong lutasin at hindi dapat takbuhan. Gustong makita ni Halak si Zhang Yuan. Gusto rin niyang ipaalam kay Zhang Yuan na siya ang girlfriend ni Zhang Yuan. Kaya, nagtago siya sa kanyang ina at bumalik sa High City. Sinundo ni Zhang Yuan si Halak. Noon niya lang sinabi sa kanya na hindi niya sinabihan ang kanyang ina. Gusto niyang manatili sa dormitoryo ni Li Yunwei. Dinala siya ni Zhang Yuan sa paaralan. Pagdating nila, nakita agad ni Zhang Yuan si Zhang Yuan. Mukhang napakalapit nilang dalawa na lalong ikinabahala ni Halak. Habang dinadala ni na Halak at Yunwei ang mga bagahe sa dormitoryo, masayang nakikipag-usap si Zhang Yuan. Kay Zhang Yuan sa labas at niyaya pa itong kumain kasama niya na ikinainis ni Halak. Pinigilan ni Halak ang kanyang nararamdaman, nagpanggap na walang nangyari at umupo sa tabi ni Zhang Yuan. Si Zhang Yuan naman ay nagkunwaring naiintindihan niya si Zhang Yuan at gumawa ng mga desisyon para sa kanya na hindi na nakayanan ni Halak at nagsiselos siya. Pagkatapos kumain, nakita ng may-ari ng restaurant na nahulog ang wallet ni Zhang Yuan kaya tinawag niya si Zhang Yuan at sinabing ito ay wallet ng kanyang girlfriend. Hindi na kinaya ni Halak at bumalik siya sa dormitoryo. Galit na galit si Halak at inayos ang kanyang mga gamit. Desidido siyang umuwi. Kahit anong pagpapayo ni Yunwei ay walang epekto. Kinailangan ni Zhang Yuan na habulin si Halak para alamin kung ano ang nangyari. Inisa-isa ni Zhang Yuan ang lahat ng posibleng dahilan kung bakit nagtatampo si Halak at sinisi pa siya sa hindi pagtitiwala sa kanya. Noon lamang inamin ni Halak ang kanyang nararamdaman. Sinabi niya na naiinggit siya dahil si Zhang Yuan ay nakakasama ni Zhang Yuan sa pagpasok at pagkain araw-araw. Samantalang siya ay walang magawa. Tuwang-tuwa si Zhang Yuan nang makita si Halak na nagsiselos. Kaya binigyan niya ito ng isang papel at hinatid siya pa uwi at sinabihan siyang buksan ito pagdating sa bahay. Pagdating sa bahay, nalaman ni Halak na ito ay isang laro na dinisenyo ni Zhang Yuan para sa kanya. Sobra siyang natuwa. Kinabukasan, pagkatapos kumain ng almusal, agad niyang pinuntahan si Zhang Yuan at nagkunwaring hindi pa niya nabubuksan ang papel. Naghihintay na madismaya si Zhang Yuan. At saka lang niya ipinakita ang kanyang pagkabigla at tuwa nang matanggap ang sorpresa mula sa kanya. Nagkita sila sa comic book store. Dahil nakita ni Zhao Chengji si Tian Xin doon, nalungkot siya at umalis. Alam ni Halak na walang customer ang comic book store at malapit na itong magsara, kaya tinawag niya ang lahat para tumulong. Ginamit din niya ang pagkakataong iyon para tawagin si Zhao Chengji na tumulong na naging dahilan upang humingi ng tawad si Tian Xin sa kanya. Sa huli, pumayag din si Zhao Chengji na tumulong. Magkasamang inayos ni na Halak at Zhang Yuan ang comic book store na naging masigla ang lugar. Pagkatapos, magkasama silang pumunta sa isang amusement park. Mabilis na lumipas ang oras at oras na para magpaalam. Kailangan nang bumalik ni Halak sa Beijing. Labis siyang nalungkot na maghiwalay sila ni Zhang Yuan at parang pakiramdam niya ay nakikipaghiwalay siya. Niyakap niya ito at umiyak ng malakas. Pinaalala ni Zhang Yuan sa kanya na huwag kalimutan ang kanilang pangako at maghintay sa Beijing ng mabait. Saka lang siya pumayag na sumakay sa tren pabalik sa Beijing. Agad na gumawa si Halak ng countdown para sa entrance exam ng master's degree. Inaasam ang araw na makakapag-aral sila ni Zhang Yuan sa parehong paaralan. Nasa dormitoryo si Zhang Yuan, pinapanood ang kanyang mga roommate na nag-aayos ng kanilang mga gamit nang tumawag si Halak. Nagpakita siya ng pagmamahal sa harap ng lahat, na ikinatuwa ng buong silid pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Habang nagbabalik ng mga libro si Zhang Yuan sa aklatan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Chang Feng. Nakikiusap si Chang Feng sa kanyang tulong kaya kailangan niya itong puntahan. Nang makita niya si Chang Feng, nalaman niya na nahuli ito sa paggamit ng game hacking software na ginawa niya. Kinailangan ni Zhang Yuan na humingi ng tawad sa ngalan ni Chang Feng. Nang makita ito ng kabilang panig, hindi na nila ito sinundan pa. Pagkatapos mag-sorry ni Zhang Yuan, binigyan siya ng kabilang panig ng business card at pinayuhan siyang mag-aral ng mabuti. Doon lang napansin ni Zhang Yuan na ang taong nasa harap niya ay si Fu Peng, ang campus idol ng kanilang department. Nagkita sina Halak at Feng Xiao sa paaralan at nakilala niya ang high school classmate ni Feng Xiao na si Kei Mangxin. Nang malaman niyang economics ang kurso ni Kei Mangxin, nagtanong siya tungkol sa entrance exam sa master's degree. Mula noon, nagsimulang mag-take notes si Halak sa mga lecture para tulungan si Zhang Yuan na maghanda para sa entrance exam ng master's degree. Araw-araw siyang abala at patuloy na lumalampas ang kanyang bill sa telepono. Nang maubusan siya ng load, gusto ni Halak na mag-ipon ng pera para bumili ng computer bilang regalo para kay Zhang Yuan, kaya nagsimula siyang maghanap ng trabaho bilang tutor na lalo pang nagpabigat sa kanyang schedule. Patuloy na nagpadala si Halak ng mga materyales kay Zhang Yuan.
Bagaman hindi ito gaanong nakatulong sa kanya, pinahalagahan pa rin niya ang mga ito at iningatan na parang kayamanan. Isang araw, nagdala si Zhang Yuan ng isang kahon sa dormitoryo. Nang makita niyang may mansa ng sili ang mga materyales ni Halak, tinawag niya si Laogan para tanungin kung sino ang may gawa nito. Si Laogan, akala ni Laogan na narinig ni Zhang Yuan na sinisiraan siya nito sa likod niya, kaya dali-dali siyang nagpaliwanag na wala siyang ginawa. Sinabi rin niyang si Daheng ang salarin. Tinawag ni Zhang Yuan si Daheng para tingnan ang mga materyales at galit na pinagsabihan ito. Niyaya ni na Daheng at Laogan si Zhang Yuan na kumain at uminom. Tinanong sila ni Zhang Yuan kung ano ang mas mahalaga, ang master's degree o ang negosyo. Naniniwala si Daheng na mas mahalaga ang negosyo at hindi sigurado na papasa siya sa master's degree. Samantala, naniniwala naman si Laogan at ang iba pa na sana ay makagawa si Zhang Yuan ng isang laro na hindi mamamatay. Habang nagsisikap si Halak para kay Zhang Yuan, lubos din siyang nag-aalala para dito. Sa sarili niyang kamay, gumawa siya ng isang kahon at nagpadala ng mga regalo na gusto nito. Nakita ni Zhang Yuan si Zhang Yuan na nagpapak at gusto niya itong tulungan sa pagpukpok ng pako. Ngunit hindi sinasadyang naipukpok niya ang martilyo sa kanyang kamay at napunit ang kahon. Kaya kinailangan ni Zhang Yuan na ayusin ito ng mag-isa. Pagkatapos ng matagal na pagtatrabaho, sa wakas ay nakaipon na si Halak ng sapat na pera para bumili ng computer. Inaya niya si Ichay na samahan siya sa pamimili. Ngunit tumanggi si Ichay dahil hindi siya marunong sa computer. Nagplano si Halak na bumili mag-isa. Ngunit tinawagan ni Ichay si Feng Xiao at pinakiusapan siyang samahan si Halak. Pagkatapos bumili ng computer, bumalik si Halak sa dormitoryo at binuksan ang regalong ipinadala ni Zhang Yuan na ikinainggit ng buong silid. Sabik siyang naghintay na makita ang reaksyon ni Zhang Yuan nang matanggap ang kanyang regalo. Gusto ni Halak na pumunta sa High City para ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama si Zhang Yuan, ngunit hindi siya makakuha ng leave of absence na labis niyang ikinalungkot. Nang malaman ni Feng Xiao na gusto niyang bumalik, tinulungan niya siyang gumawa ng peking sick leave para makapunta siya sa High City at makita si Zhang Yuan. Pagdating sa High City, pinakiusapan ni Halak si Chang Feng na tawagan si Zhang Yuan at linlangin siyang bumaba upang sorpresahin siya. Sobrang tuwa ni Zhang Yuan nang makita si Halak. Pagkatapos nilang maglaro sa labas, dinala niya ito sa kanyang dormitoryo. Nang makita ni Halak na napakasama ng pagkakaguhit ng kanyang litrato sa computer ni Zhang Yuan, galit na galit siyang nagtanong kung sino ang gumawa nito. Nagkunwari si Zhang Yuan na sinisisi si Daheng at tinanong kung sino ang gumawa nito. Ibinuhos niya ang lahat ng responsibilidad kay Laogan na wala doon. Nang bumaba si Zhang Yuan para makita si Zhang Yuan, sinuri ni Halak ang kanyang desk at nalaman niyang buo pa rin ang kanyang mga materyales at may mansa pa ng sili. Binigyan ni Zhang Yuan si Zhang Yuan ng regalo sa kanyang kaarawan. Gusto niyang tanggihan ito ngunit hindi niya magawa. Kaya itinago na lang niya ito sa kanyang bag at dinala sa dormitoryo. Pagdating niya sa dormitoryo, nalaman agad ni Zhang Yuan na nagtatampo si Halak kaya nagpaliwanag siya at humingi ng tawad. Ngunit hindi inaasahang nakita ni Halak ang regalo ni Zhang Yuan na lalong ikinagalit niya. Humingi ng tawad si Zhang Yuan kay Halak, ipinaliwanag ang tungkol kay Zhang Yuan ngunit sinabi ni Halak na hindi siya galit sa kanya dahil doon. Hindi pa nakakapagpaliwanag si Zhang Yuan tungkol sa computer nang tumunog ang kanyang telepono. Sinabi niya kay Halak na hindi lang siya mag-a-assemble ng computer, kundi mayroon din siyang mas mahalagang bagay na dapat gawin ngayon. Hindi maintindihan ni Halak si Zhang Yuan. Hindi niya alam kung ano ang mas mahalagang bagay kaysa sa pagpunta sa Beijing. Nagdahilan na lang si Zhang Yuan na nagtututor si Halak at hindi na siya nagtanong pa kung pumapayag ito o hindi. Desidido siyang mag-assemble ng computer. Bago siya umalis, binigyan ni Zhang Yuan si Halak ng isang key I love you na diamond doll para suwayin siya, ngunit galit pa rin si Halak. Hindi niya tinanggap ang regalo at tumakbo mag-isa sa High City High School. Doon ay naalala niya ang maraming lumang alaala hanggang sa nakakita siya ng isang Doraemon doll na eksaktong kapareho nito. Naalala niya ang regalo ni Zhang Yuan at tumakbo pabalik para kunin ito. Hinanap ni Halak ang manika ngunit hindi niya ito makita. Habang nalulungkot siya, isang janitress ang nakakita at ibinalik ito sa kanya. Dinala ni Halak ang Doraemon doll pa uwi at diretso niya itong itinapon sa washing machine. Sa huli, pinagsisihan niya ito at kinuha niya ito para tingnan. Doon niya natuklasan na may singsing na nakatago sa loob. Nang makita ang singsing, agad na nawala ang galit ni Halak. Nang makita ni Zhang Yuan na hindi suot ni Halak ang singsing sa tamang lugar, sinabi ni Halak na ang singsing sa kaliwang kamay ay dapat isusuot ni Zhang Yuan para sa kanya. Kaya kinuha ni Zhang Yuan ang singsing at isinuot sa kamay ni Halak. Sinabi ni Halak kay Zhang Yuan na nakakatakot ang long distance relationship. Puno ito ng pagdududa at selos. Sinabi niya sa kanya na huwag alalahanin ang mga masasamang bagay tungkol sa kanya pag alis niya. Pagbalik ni Halak sa paaralan, kinukwento niya ang tungkol sa singsing kay Tengxin nang biglang tumakbo si Feng Xiao para hanapin siya. Sinabi niya na nakahanap siya ng trabaho bilang translator para sa kanya. Dahil sa kaba, nagpuyat si Halak sa pag-translate ng pelikula. Ngunit natatakot siyang magkamali siya. Patuloy siyang nag-aalala habang naghihintay na ipalabas ang pelikula. Sinabi ni Feng Xiao sa kanya na huwag mag-alala at magiging handa siya para tulungan ito sakaling bumalik
bumagsak siya. Hindi sinasadya, nakita niya ang singsing sa kamay ni Halak na medyo nagpasakit sa kanyang puso, ngunit mas nangingibabaw pa rin ang kaligayahan. Nang makita niyang masaya ito, umiti siya sa kanya. Nang makipagkumpetensya si Zhang Yuan, sinadya ni Zhang Yuan na hintayin siyang matapos ang kanyang laban para pasiglahin siya. Habang pinupuri ni Zhang Yuan si Zhang Yuan, pumunta si Fu Peng para hanapin siya at tinanong kung nakapagdesisyon na ba siya. Gusto niya sanang i-package ng kanyang grupo ang laro ni Zhang Yuan. Ngunit dahil gusto ni Halak na mag-master's degree si Zhang Yuan sa Beijing, tinanggihan niya ang kabaitan ni Fu Peng na ikinagulat nito. Kumakain si Halak kasama si Jiao Dang. Humingi siya ng tawad sa kanya tungkol sa nangyari noong college entrance exam. Pagkatapos ay sinabihan niya si Halak na magdala ng isang kaibigan para dumalo sa isang maliit na party na inorganisa ng embahada. Ikinuwento ni Halak kay Zhang Yuan ang tungkol sa party. Nang hinayang siya dahil wala si Zhang Yuan sa Beijing, kaya hindi niya ito maisasama. Sa party, hindi sinasadyang nakita ni Halak si Feng Xiao. Doon niya lang nalaman na kakilala ng kanyang tiyuhin si Feng Xiao. Napansin ng kanyang tiyuhin na may gusto si Feng Xiao kay Halak, kaya pinayuhan niya ito ng pribado na magkaroon ng relasyon kay Feng Xiao. Labis na nagalit si Halak sa pag-iisip ng kanyang tiyuhin. Sinabi niya sa kanyang tiyuhin na huwag makialam sa kanyang love life at patuloy na sinasabi na mayroon na siyang boyfriend. Gayunpaman, patuloy pa rin ang tiyuhin sa pagsasalita ng masama kay Zhang Yuan na labis na nagpalungkot sa kanya, kaya umalis na lang siya sa party. Pagkatapos umalis ni Halak, hinabol siya ni Feng Xiao, ngunit ayaw siyang makita nito. Gusto lang niyang si Zhang Yuan ang nasa tabi niya. Ngunit sa sandaling iyon, pinatay ni Zhang Yuan ang kanyang telepono. Na siya ang unang beses na nakaramdam ng sakit ng long-distance relationship. Hinanap ni Halak si Tian Xin at ikinuwento sa kanya na sinisiraan ni Jiao Dang si Zhang Yuan. Hindi niya matanggap na may sinumang magsasabi ng masama tungkol kay Zhang Yuan na naging dahilan upang maging katulad siya ni Xiang Linsao na laging nagkukwento tungkol kay Zhang Yuan sa lahat. Inanunsyo ang resulta ng kompetisyon ni Zhang Yuan. Wala siyang katunggali sa buong High City University. Nang makita ni Zhang Yuan ang resulta, inanyayahan niya itong mag-celebrate. Sa paanyaya ni Fu Peng, tinawag ni Zhang Yuan si Zhang Yuan para kumain, na kinumbinsi siyang gamitin ang kanyang laro para sa negosyo. Alam ni Zhang Yuan na kung gagawin niya ang laro ngayon, ito ay magiging napakaunlad sa hinaharap, ngunit hindi niya rin maiwan ang kanyang layunin na pumunta sa Beijing, kaya hindi siya naglakas loob na pumayat. Nang sabihin ni Fu Peng na kailangan niyang pumunta sa Beijing para gawin ito, agad na pumayag si Zhang Yuan. Natakot si Zhang Yuan na malalaman ni Halak na pupunta siya sa Beijing para gumawa ng laro na mag-aalala siya sa kanyang pag-aaral, kaya gusto niyang itago ito sa kanya. Pagkatapos niyang magising sa kalasingan, nagsinungaling siya kay Halak at sinabing kailangan niyang pumunta sa Beijing para makipag-ugnayan. Nang malaman ni Halak na malapit nang pumunta si Zhang Yuan sa Beijing, masayang-masaya siyang sumigaw sa kanyang silid na ikinatawa ni Zhang Yuan sa kabilang linya. Sabik na naghintay si Halak sa pagdating ni Zhang Yuan at nagsimulang magplano para sa isang buwan na kasama siya. Pagdating sa Beijing, unang pumunta si Zhang Yuan sa bahay ni Zhao Chengji at sinabi sa kanya ang totoong dahilan niya at pinakiusapan siyang panatilihing sikreto ito. Pagkatapos niyang maayos ang kanyang tirahan sa bahay ni Zhao Chengji, agad siyang lumabas para hanapin si Halak. Nang makita ni Halak si Zhang Yuan, pakiramdam niya ay nananaginip siya at labis siyang natuwa. Sinabi ni Zhang Yuan sa kanya na pakainin siya ng pancake sa canteen number 2 ng paaralan. Pagkatapos, kumain sila ng hapunan kasama si Tian Xin at ang kanyang mga kaibigan. Habang kumakain, tinanong ni Tian Xin si Zhang Yuan kung ano ang paksa ng kanyang pakikipag-ugnayan sa Beijing. Bago pa makasagot si Zhang Yuan, sinagot na ito ni Zhao Chengji para sa kanya. Sinabing ang pakikipag-ugnayan ni Zhang Yuan ay tungkol sa isang computer project at pinagsabihan si Tian Xin na huwag nang magtanong pa. Nang makita ni Fu Peng si Zhang Yuan, nagdusa si Zhang Yuan sa bahay ni Zhao Chengji, kaya gusto niyang mag-book ng hotel para sa kanya, ngunit tumanggi si Zhang Yuan. Pumayag si Fu Peng na magrenta ng short-term na bahay para sa kanya. Sinabi ni Zhang Yuan kay Halak ang tungkol sa pagrenta ng bahay at sinabi sa kanya na maghanap ng bahay malapit sa Tsinghua University, na tuwang-tuwa namang sinabi ni Halak na marami. Pagkatapos nilang maghanap, nakakita sila ng isang angkop na bahay at agad na lumipa. Gusto ni Zhang Yuan na kumain sa labas kasama si Halak, ngunit gusto niyang magluto sa bahay. Sinabi niya sa kanya na maghugas ng pinggan pagkatapos kumain. Simula ngayon, sasasanayin niya ito. Nang maghanda si Halak na bumalik sa paaralan, pinigilan siya ni Zhang Yuan at gusto niyang manatili siya para mag-overnight. Gusto niyang tumanggi ngunit hinamon siya nito. Na nag-isip siya ng masama. Sa huli, pumayag din siyang manatili. Gayunpaman, dahil sa kaba na makasama sa isang silid si Zhang Yuan, pareho silang hindi makatulog. Hating gabi na nang makatulog sila. Kinabukasan, pagbalik ni Halak sa dormitoryo, tinanong agad siya ng kanyang mga roommate tungkol sa kanyang pag-overnight kasama si Zhang Yuan na ikinapula ng kanyang mukha. Hinanap ni Feng Xiao si Halak at pinakiusapan siyang mag-translate ng subtitle para sa isa pang silent film. Agad na pumayag si Halak, inaasahang gagamitin niya ang pagkakataong ito para manood ng pelikula kasama si Zhang Yuan. Ngunit hindi niya inaasahan na aabutin pala ito ng 2.5 oras na ikinainis niya at pinagsisisihan na pumayag siya. Pagkatapos ng pelikula, ibinigay ni Feng Xiao kay Halak ang couplet na isinulat ng kanyang lolo bilang pagtupad sa kanyang pangako sa tiyuhin ni Halak. Nalaman ni Zhang Yuan ang tungkol sa pagdalo ni Feng Xiao sa party mula sa couplet. Nagalit siya na sinama ni Halak si Feng Xiao sa party nang hindi niya sinasabihan. Tumakbo si Halak para magpaliwanag kay Zhang Yuan. Sinasabing nagkita lang sila ni Feng Xiao nang hindi sinasadya at hindi niya alam na magkakilala sila ng kanyang tiyuhin. Pagkatapos marinig ang paliwanag
ipinaliwanag ni Halak, galit pa rin si Zhang Yuan dahil hindi niya ito sinabi sa kanya. Sinabi ni Halak na patay ang telepono nito noong araw na iyon na agad na nagpatahimik kay Zhang Yuan. Tinawagan ni Zhang Yuan si Zhang Yuan, hinimok siyang bumalik na sa paaralan dahil maraming guro ang nakapansin sa kanya. Pinaalalahanan din siya nitong huwag kalimutan ang online meeting. Sa gabi, palihim na sinagot ni Zhang Yuan ang telepono. Nagsinungaling siya kay Halak, sinasabing hinanap lang siya ni Zhang Yuan para sa kanyang pag-aaral. Hindi nagduda si Halak at bumalik sila sa inupahang bahay upang mag-enjoy sa kanilang pribadong buhay. Nang lumabas si Zhang Yuan, naiwan niya ang kanyang telepono. Gusto siyang habulin ni Halak upang ibigay ang telepono sa kanya, ngunit huli na. Maraming beses na tumawag si Fu Peng kay Zhang Yuan, ngunit hindi siya maabot, kaya kinailangan ni Halak na sagutin ang telepono para sa kanya. Doon niya lang nalaman na pumunta si Zhang Yuan sa Beijing hindi para makipag-ugnayan, kundi para gumawa ng laro. Nagalit si Halak dahil niloko siya ni Zhang Yuan. Lalo pa siyang nagalit dahil sinira nito ang kanilang pangako at sinamantala ang kanyang katalinuhan upang gumawa ng laro. Kaya, nang bumalik si Chuang Yuan, nakipag-away siya sa kanya. Dinala ni Ye Bian si Chuang Yuan sa isang investment seminar. Nakita ni Ye Bian na malungkot si Chuang Yuan, kaya alam niyang nag-away sila ni Halak. Kaya, nang nagpe-present si Chuang Yuan sa seminar, nag-video siya at ipinadala kay Halak. Nakita ni Halak si Chuang Yuan na nagniningning sa screen, parang bumalik sa orihinal na sandali nang siya ay nahulog sa kanya. Nalungkot siya dahil pagkatapos nilang magkasama, nawala ni Chuang Yuan ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Matapos pirmahan ang kontrata, dinala ni Chuang Yuan si Halak upang tingnan ang isang gusaling itinatayo. Sinasabi sa kanya na bibilhin niya ang apartment na ito at magkasama silang maninirahan. Binitawan ni Halak ang upahang bahay at sumama kay Chuang Yuan upang pirmahan ang kontrata sa pagbili ng bahay. Pagkatapos, inihatid niya siya pabalik sa Haichang. Hindi niya alam kung tama o mali ang desisyon ni Chuang Yuan na magsimula ng sariling negosyo. Palagi siyang nakakaramdam ng hindi mapakali. Nang malaman ni Feng Xiao ang nangyari, inalo niya ito at sinabing ang buhay ay hindi lang tungkol sa pag-aaral at walang masama sa pagpili ni Chuang Yuan na sakupin ang pagkakataon. Nang marinig ito ni Halak, bigla siyang nakaintindi na sa mahabang panahon, palagi niyang hinihiling kay Chuang Yuan na sundin ang daan na sa tingin niya ay pinakaligtas. Siya mismo ang masyadong konserbatibo. Sumulat si Halak kay Chuang Yuan, sinasabing nagbago na ang kanyang isip at susuportahan niya ang lahat ng kanyang desisyon dahil ayaw niya siyang mawala dahil ang kanyang buhay ay magiging walang kabuluhan kung wala siya. Maagang umaga, tinawagan ni Halak si Chuang Yuan sa video. Habang nag-uusap, gusto niyang magpadala sa kanya ng ilang mga materyal tungkol sa pagsisimula ng negosyo na kanyang nahanap. Habang nakikipag-usap kay Halak, biglang sumakit ang tiyan ni Chuang Yuan. Kailangan niyang patayin ang video upang pumunta sa banyo. Pagbalik ni Chuang Yuan mula sa banyo, nagmadaling lumapit si Zhang Yuan. Nag-aalala na bumagsak siya sa 4 na asignatura, natatakot na hindi siya makatapos. Gayunpaman, si Chuang Yuan ay hindi man lang nag-alala na nagpagalit sa kanya. Ikinuwento ni Halak kay Dian Xing ang tungkol kay Chuang Yuan. Narinig ni Dian Xing ang patutsada tungkol sa dalawa na magkasamang nakatira nang walang nangyari at narinig na madalas sumasakit ang tiyan ni Chuang Yuan. Kaya pinayuhan niya si Halak na paalalahanan siya na magpatingin sa doktor. Tinawagan ni Halak si Chuang Yuan, ngunit hindi siya interesado sa pagpapatingin na labis na nag-alala sa kanya. Nakita ni Zhang Yuan si Chuang Yuan na pumapasok sa klase, kaya pinuri niya ito at pagkatapos ay binigyan siya ng almusal at pinapaalalahanan na kumuha ng gamot sa klinik. Nakatanggap si Halak ng scholarship, ngunit hindi siya masaya. Inisip lang niya na swerte lang siya. Nang ibigay ang scholarship kay Halak, inalok siya ng guro na maging teaching assistant upang tulungan ang mga guro mula sa University of California. Lubos na nasiyahan si Halak sa trabahong ito at mahusay niya itong ginawa, ngunit ito ay nagdulot ng inggit sa ilang ibang estudyante. Nakita ni Feng Xiao na pinag-uusapan ng mga tao si Halak, kaya sinadya niyang purihin ang galing niya sa Ingles sa harap nila at pinayuhan siyang kumuha ng sertipikasyon na tinutulungan siyang makatakas sa sitwasyon. Tinawagan ni Chuang Yuan si Halak upang ipaalam sa kanya na nagpatingin na siya sa klinik at wala siyang problema sa kalusugan at sinabi sa kanya na huwag mag-alala. Dahil sa pag-aalala para sa sakit sa tiyan ni Chuang Yuan, sinubukan ni Halak na magluto ng congee ng isda sa dormitoryo. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito magawa. Kaya tinawagan niya si Li Yunwei at nalaman niyang na-ospital na si Chuang Yuan. Nang malaman ni Halak na na-ospital si Chuang Yuan dahil sa gastritis, labis siyang nag-alala. Naalala niya ang sinabi ng mga tao na kung lala ang sakit, magiging lubhang mapanganib. Kaya, agad siyang nagdesisyon na bumalik sa Haichang upang dalawin siya. Sa daan pabalik sa Haichang, tinawagan ni Halak si Chuang Yuan at sinumbatan siya dahil sa pagtatago ng kanyang sakit. Pagkatapos niyang mangako kay Halak na aalagaan niya ang kanyang kalusugan, nagpatuloy si Chuang Yuan sa pagtatrabaho. Hindi niya inaasahan na pumunta si Halak sa ospital, na labis na ikinagulat niya. Sinabi ni Chuang Yuan kay Dahing na akitin si Halak, ngunit sinabi ni Dahing kay Halak na payuhan si Chuang Yuan na mamuhay ng mas maayos, na lalo pang nagpasakit sa damdamin ni Halak nang makita siyang mahina at payat. Pinakain ni Halak si Chuang Yuan ng congee at naglambing siya
siya at nagsalita ng matatamis na salita na nagpatahimik sa galit ni Halak. Pagkatapos, ibinigay ni Halak ang pera niya sa scholarship kay Chuang Yuan upang magkaroon siya ng karagdagang kapital para sa kanyang negosyo. Umiti si Chuang Yuan at ibinalik ang pera sa kanya. Sinasabi na huwag siyang mag-alala tungkol sa pera. Ayaw tanggapin ni Halak ang pera. Ayaw niyang dahil sa pera ay kailangang magpakahirap si Chuang Yuan. Gayunpaman, nang marinig niya ang pag-aalala ni Halak, lalo siyang nagnanais na magsumikap. Nagkasundo si Halak at Chuang Yuan na babalik sila sa susunod na taon upang magpalipad ng saranggola, dadalhin ang kaligayahan pabalik sa Beijing upang magpatuloy sa pag-aaral. Nang tumawag si Halak kay Dian Xing sa video, ipinakita niya ang mga tiket ng tren niya sa pagitan ng Beijing at Haichang, nagpapalabas ng kanyang matamis na pag-ibig. Dumating si Sa Biangu upang magbigay ng magandang balita kina Chuang Yuan at Zhang Yuan na ang mga pag-download ng laro ay lumampas sa kalahating milyon at sabay-sabay. Nag-uusap kay Chuang Yuan tungkol sa pagtatayo ng isang kumpanya. Gayunpaman, si Chuang Yuan ay hindi masaya. Habang masiglang nakikipag-usap si Sa Bian tungkol sa pagbuo ng ikalawang bersyon ng laro, ipinakita ni Chuang Yuan ang kontrata ng paglilipat ng karapatang-ari. Sinabi niya na hindi na sa kanila ang karapatang-ari ng laro. Nang makita ni Sa Bianlu ang kontrata, nalaman niyang niloko siya ni Chuang Yuan, kaya umalis siya ng galit. Hindi maintindihan ni Zhang Yuan kung bakit lihim na pumirma si Chuang Yuan ng kontrata. Ikinuwento ni Chuang Yuan na dati, nagkaroon sila ni Sa Bian ng hindi pagkakaunawaan. Lihim siyang nakipag-ugnayan sa kumpanya upang pag-usapan ang paglilipat ng karapatang-ari at itinago niya ito kay Sa Bian, Zhang Yuan. Naniwala na hindi siya dapat nagdesisyon ng mag-isa nang hindi nakikipag-usap kay Sa Bian. Pinayuhan niya siyang humingi ng paumanhin kay Sa Bian. Pumunta si Chuang Yuan upang hanapin si Sa Bian at ipinaliwanag ang dahilan kung bakit niya ito ginawa, ngunit hindi ito matanggap ni Sa Bian. Nag-away silang dalawa. Sinabi ni Chuang Yuan na tiyak nagagawa siya ng mas magandang laro, ngunit tinukso siya ni Sa Bian at pinuna siya dahil sa pagbebenta ng kanyang kinabukasan upang makabili ng bahay na nagresulta sa kanilang pag-aaway. Sa huli, pareho silang dinala sa istasyon ng pulisya. Dumating si Chang Feng sa istasyon ng pulisya upang ipiyansa si Chuang Yuan. Agad na nag-text si Chuang Yuan kay Halak, nagsinungaling na abala siya sa trabaho at hindi muna makakapunta sa Beijing. Pinatawan ng parusa ng paaralan si Chuang Yuan dahil sa pakikipag-away, ngunit hindi niya ito sinabi kay Halak. Pumunta si Chuang Yuan sa silid-aralan kung saan sila dating nagtatrabaho. Naaalala ang mga lumang araw. Sa pagkakataong iyon, dumating si Zhang Yuan kaya tinanong niya ito tungkol sa sitwasyon ni Sa Bian. Nalaman niyang humiling si Sa Bian ng pagpapaliban sa pagtatapos upang magtrabaho sa Shenzhen. Medyo nagsisisi si Chuang Yuan, ngunit masaya rin siya dahil nakahanap na ito ng trabaho. Nang umalis si Sa Bian, pinuntahan siya ni Chuang Yuan upang magpaalam at humingi rin ng tawad sa kanya. Naintindihan na ni Sa Bian, sinasabing mayroon silang magkaibang pananaw at mas mabuti nang maghiwalay sila ng maaga. Ayaw na niyang balikan ang nakaraan. Nagkasundo silang magkita muli sa hinaharap. Nag-skip si Chuang Yuan ng klase ni Professor Z. Gustong tulungan siya ni Zhang Yuan ngunit sinabi ni Professor Z sa kanya na sabihin kay Chuang Yuan na pumunta sa kanyang opisina, gaano man kahuli. Pumunta si Chuang Yuan sa opisina ni Professor Z. Pinuri ni Professor Z ang laro na dinisenyo niya, ngunit kailangan niyang paalalahanan si Chuang Yuan na ang paglalaan ng buong oras sa laro ay makakaapekto sa kanyang kinabukasan. Ayaw niyang hindi makatapos si Chuang Yuan. Hindi pinakinggan ni Chuang Yuan ang payo ni Professor Z. Wala siyang balak na mag-make up ng mga klase at nagdesisyon pa siyang mag-drop out. Nadama ni Daheng at ng iba pa. Nalulungkot para kay Chuang Yuan na ang pag-drop out niya sa kanyang ikatlong taon sa universidad ay labis na nakakapanghinayang. Gayunpaman, nagpasya na si Chuang Yuan kaya wala silang magawa kundi suportahan siya at umaasa na magtatagumpay siya sa kanyang negosyo. Labis na naantig si Chuang Yuan sa mga salita ng kanyang mga kasama sa kwarto hanggang sa napaiyak siya. Pinalabas niya sila at umiyak ng mag-isa sa kwarto. Pumunta si Zhang Yuan upang magpaalam kay Chuang Yuan. Hindi niya sinumbatan ang desisyon niya, ngunit umaasa siyang hindi niya pagsisisihan ang anumang desisyon na gagawin niya. Pagkatapos magpaalam sa lahat, dumiretso si Chuang Yuan sa Beijing. Pumunta siya sa paaralan upang hanapin si Halak na labis na ikinagulat niya. Sinabi ni Chuang Yuan kay Halak na mula ngayon, marami na siyang oras upang makipagkita sa kanya. Masayang niyakap ni Halak si Chuang Yuan, iniisip na nakapasa siya sa entrance exam para sa master's degree sa Tsinghua University. Hindi niya inaasahan na sasabihin niya sa kanya na nag-drop out na siya. Labis na nabigo si Halak sa desisyon ni Chuang Yuan na mag-drop out. Si Chuang Yuan naman ay tiwala sa sarili, iniisip na kahit walang degree sa kolehiyo, kaya niyang magtaguyod ng karera. Gayunpaman, hindi ito pinaniniwalaan ni Halak. Sinumbatan niya siya, sinasabing labis siyang tiwala sa sarili, na isang tanda ng kayabangan. Naisip ni Chuang Yuan na hindi siya pinagkakatiwalaan ni Halak. Ayaw niyang mamuhay ayon sa nakatakdang plano. Samantala, inisip ni Halak na pinupunan niya ang kanyang boring na buhay. Dahil sa labis na pagkabigo, ibinalik niya sa kanya ang singsing. Hindi niya na siya pinansin at bumalik sa dormitoryo. Pinunit ni
Halak ang mga materyales na inihanda niya para kay Chuang Yuan. Galit siya dahil isinakripisyo niya ang buong buhay niya para sa kanya. Nawala ang sarili niya, ngunit madali lang siyang sumuko. Hindi nakuha ni Chuang Yuan ang pakikiramay ni Halak, kaya bumalik siya sa Haichang ng mag-isa upang hanapin si Chang Feng, uminom at makipag-usap. Sinumbatan ni Chang Feng si Chuang Yuan dahil hindi siya nagpursigi kay Halak na wala ang pagkakataong magkaayos. Pagkatapos, nagreklamo siya kasama si Chuang Yuan tungkol kay Halak, sinasabing parang siya si Li Yunwei, masyadong mahigpit sa iba. Ibinigay ni Chang Feng kay Chuang Yuan ang huling pondo sa pamumuhunan na ibinigay ng kanyang ama. Nagpapakita ng kanyang tiwala kay Chuang Yuan. Pinayuhan niya siyang tanggapin ang pera na may kapayapaan ng isip upang mapaunlad ang kanyang karera. Pinuwersa si Feng Xiao ng kanyang lolo na lumabas kasama si Xiaoming. Nagkataon na nakita niya si Halak na lasing at malungkot na kumakanta. Ibinili niya si Xiaoming pauwi at nais na samahan si Dianxing na ihatid si Halak sa dormitoryo. Ang bagong laro na binuo ni Chuang Yuan ay pinuri ni Eng Hizhu, ang direktor ng Lanyu Company. Labis siyang masaya, ngunit hindi niya inaasahan na nais bilhin ni Eng Hizhu ang kanyang laro na pinilit siyang tumanggi. Pagkatapos tumanggi kay Eng Hizhu, dumiretso si Chuang Yuan sa Beijing upang hanapin si Halak, habang si Eng Hizhu naman ay naghanap ng ibang paraan. Pinuntahan niya si Chang Feng at nagsinungaling na nais niyang tingnan ang mga detalye ng kanilang laro. Nilinlang si Chang Feng na dalhin ang demo ng laro sa kanya. Pagdating ni Chuang Yuan, ipinagmalaki ni Chang Feng na hinihintay niya ang feedback ni Eng Hizhu. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Zhang Yuan na ang Lanyu Company ay naglabas ng isang bagong laro na isang kopya ng kanilang laro. Nalaman ni Chang Feng na niloko siya ni Eng Hizhu. Mahirap na nakahanap si Chuang Yuan ng mamumuhunan na si Eng Luo, ngunit hindi inaasahan na magnanakaw ang kanyang ideya. Napinilit si Eng Luo na tawagan siya upang kanselahin ang pamumuhunan at paalalahanan si Chuang Yuan na may nag-leak ng source code mula sa kanyang grupo. Dahil walang bagong mamumuhunan, nahaharap si Chuang Yuan sa seryosong problema sa utang. At baka pa siyang kasuhan. Sa sandaling ito, ibinalita ni Li Yunwei na nawawala si Chang Feng. Hindi alam ni Li Yunwei kung ano ang nangyari kay Chang Feng, kaya tinanong niya si Chuang Yuan kung may sinabi siya kay Chang Feng. Nagtanggol si Zhang Yuan kay Chuang Yuan, sinasabing hindi niya sinumbatan si Chang Feng. Sa kabaligtaran, si Chang Feng ang hindi nagpakita mula nang mangyari ang insidente. Nahaharap si Chuang Yuan sa utang, kaya kailangan niyang isipin ang pagbebenta ng apartment sa Beijing. Ngunit iyon ay isang pangako niya kay Halak na nagpapadalawang isip sa kanya. Tinawagan ni Chuang Yuan ang real estate agent at nalaman niya na kahit hindi niya kunin ang bahay, hindi pa rin niya mababawi ang malaking halaga ng pera na nagbigay sa kanya ng matinding sakit ng ulo. Dumating ang mga nagpapautang upang maningil at nagsalita ng masasakit na salita, kaya uminom na lang si Chuang Yuan upang lunurin ang kanyang kalungkutan. Inihahanda ni Halak ang kanyang aplikasyon para sa pag-aaral sa ibang bansa. Gusto niya talagang pumunta, ngunit natatakot siyang magkaroon muli ng long-distance relationship, kaya nag-aalangan siya. Tinawagan niya si Chuang Yuan upang hingin ang kanyang opinyon. Naintindihan ni Chuang Yuan ang ibig sabihin ni Halak. Alam niyang gusto niya talagang mag-aral sa ibang bansa. Samantala, si Halak ay nag-iisip ng kung ano-ano at walang tiyak na layunin. Pagkatapos sabihin ang lahat ng nasa isip niya, ibinunyag ni Halak kay Chuang Yuan na gusto niyang magpakasal at magkaroon ng mga anak. Ang lahat ng iniisip ni Halak ay nagpapakita na ang kanyang landas sa hinaharap ay napakaliwanag, habang siya naman ay isang lalaking may utang. Hindi niya kayang magbigay ng kaligayahan sa kanya. Kaya, nagdesisyon siyang tapusin ang kanilang relasyon. Labis na nagulat si Halak nang marinig ang sinabi ni Chuang Yuan. Sinubukan niyang tanungin siya gamit ang mga salita na sinabi niya noon. Sinabi naman ni Chuang Yuan na hindi siya pumunta sa Beijing para sa kanya. Pagod na raw siya at ayaw na niyang magpatuloy. Talagang hindi na niya kayang kausapin pa si Halak. Natatakot siyang hindi siya magiging matatag, kaya bago pa man matapos ang sinasabi niya, pinutol na niya ang tawag. Dahil sa hiwalayan, nagtago si Halak sa kanyang dormitoryo sa loob ng ilang araw. Hindi siya kumain o uminom at hindi rin bumaba ng hagdan. Walang saysay ang pangkumbinsi ni Izzy at ng kanyang mga kaibigan. Araw-araw, pumupunta si Feng Xiao sa ibaba ng dormitoryo. Naghihintay na makita si Halak upang aliwin siya. Pinayuhan ni Izzy si Feng Xiao na wala siya sa puso ni Halak at sinabi sa kanya na huwag mag-aksaya ng oras. Uminom si Chuang Yuan kasama ang kanyang mga kaibigan sa klase. Nagdesisyon na kalimutan ang nakaraan at magsimulang muli upang maging mas masaya ang sarili. Pagkatapos basahin ang comic book, biglang nagbago ang mood ni Halak. Nais niyang maging tulad ng karakter na siksayid sa kwento, na kayang mabuhay ng maayos kahit na mag-isa siya. Kaya, nagdesisyon siyang mag-aral sa ibang bansa. Nang ibalita niya ito kay Dianxing, hindi niya napigilan ang kanyang damdamin at inamin ang kanyang pananabik kay Chuang Yuan na nagpasumbat sa kanya ni Dianxing, na nagsasabi sa kanya na dapat niyang hanapin si Chuang Yuan at tanungin ang totoong dahilan ng kanilang paghihiwalay. Nakatanggap si Halak ng abiso ng pagtanggap mula sa Cantech University. Ibinahagi niya ang balita sa kanyang ina at nagpasya siyang bumalik sa Haichang upang makita si Chuang Yuan at linawin ang lahat sa kanya. Pagbalik sa Haichang, pumunta si Halak sa comic book store upang hintayin
papuntahin si Chuang Yuan, ngunit matagal siyang naghintay at hindi siya dumating. Dahil hindi niya mahanap si Chuang Yuan, kailangan niyang puntahan si Zhang Yuan-er. Ngunit sinabi rin ito na wala siyang alam na balita tungkol sa kanya. Sinabi na lang ni Halak kay Zhang Yuan-er na aalis na siya at umaasa siyang makikipag-ugnayan siya sa kanya. Ginamit ni Zhang Yuan-er ang ifi upang hanapin si Chuang Yuan. Ipinarating niya ang mensahe ni Halak sa kanya at sinabi sa kanya na dapat siyang kausapin si Halak ng maayos. Dahil sinumbatan siya ni Zhang Yuan-er, ipinaliwanag ni Chuang Yuan na mahal niya si Halak kaya ayaw niyang hadlangan ang kanyang kinabukasan. Mas matindi ang pagsusumbat sa kanya ni Zhang Yuan-er. Sinasabing walang saysay ang kanyang pagtatago sa buong araw upang pag-aralan ang ninakaw na laro. Pinayuhan niya siyang mag-isip ng malinaw. Araw-araw, hinihintay ni Halak ang balita mula kay Chuang Yuan. Sa wakas, nakatanggap siya ng text message mula sa kanya na nag-aanyaya sa kanya na magkita sa paaralan. Sinabi ni Chuang Yuan na lalo siyang napapagod sa relasyon nila ni Halak. Ayaw na niyang magpatuloy kaya gusto niyang tapusin ang relasyon kung saan ito nagsimula. Akala ni Halak na nagkita sila ni Chuang Yuan sa paaralan upang magbalik-balikan, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang kanyang sagot. Kahit na hindi siya nag-aalala tungkol sa pagiging mahirap ng kanilang buhay, ayaw na ni Chuang Yuan na magpatuloy kaya wala siyang magawa kundi ibalik ang singsing sa kanya. Nag-aral si Halak sa Amerika. Hindi siya sinamahan ni Chuang Yuan. Nais niyang mag-text upang hikayatin siya, ngunit sa huli, hindi niya ito ipinadala. Dala ni Halak ang kanyang kalungkutan sa eroplano ng mag-isa. Bago niya patayin ang kanyang telepono, binura niya ang numero ni Chuang Yuan. Pinuntahan ni Li Yunwei si Chuang Yuan at sinumbatan siya dahil sa pagpapaalis niya kay Halak. Pinuna niya ito, sinasabing hindi siya marangal kundi tanga. Ayaw niyang makita silang maghiwalay at ayaw din niyang makita ang kanilang grupo na maghiwa-hiwalay ng ganoon. Isang taon pagkatapos, nag-focus si Halak sa kanyang pag-aaral. Naging isang estudyanteng nakaugat sa laboratorio, madalas na nagpupuyat at labis na nagtatrabaho. Sa daan pa uwi, nakita ni Halak ang mga comic book sa isang tindahan. Nais niyang bumili ng isa, ngunit nais niyang manatiling matatag sa kanyang desisyon na hindi na magbasa ng comics, naganap na putulin ang nakaraan. Nang tumalikod si Halak upang umalis, may tumawag sa kanya, sinasabing may nalaglag siyang bagay. Sa pagkakataong iyon, nalaman niyang si Feng Xiao pala iyon. Lubos siyang nagulat. Masayang nakipag-usap si Halak kay Feng Xiao ng ilang sandali. Nalaman niyang pinili rin niyang pumunta sa lungsod na ito at lalo siyang nagulat nang nagkataong nakita siya nito. Inimbitahan ni Halak si Feng Xiao sa kanyang bahay para sa isang birthday party. Sa paghahanda para sa party, muntik na niyang masunog ang buong kusina. Dahil dito, napabayaan niya si Feng Xiao. Pumasok si Feng Xiao sa kusina upang tingnan si Halak, ngunit tinawag siya ng mga kasama sa kwarto ni Halak upang magkabit ng fire alarm. Nang makita nila kung gaano kabuti si Feng Xiao kay Halak, pinayuhan nila siyang humanap ng bagong boyfriend at lihim na ipinapakilala si Feng Xiao sa kanya. Sa maraming pagsisikap, si Chuang Yuan ay naging isang maliit na programmer at naging game producer sa Zulong Company. Lalo pang naging maayos ang kanyang trabaho. Nang pumasok siya sa trabaho, narinig ni Chuang Yuan na ang Lanyu Company ay maglalabas ng isang fighting game, kaya pinuntahan niya si Director Lee upang makipag-usap tungkol sa pagbili ng karapatang-ari para sa paglathala ng isang fighting game mula sa Amerika. Lubos na nasiyahan si Director Lee sa laro ni Chuang Yuan at itinuturing niya itong isang pangunahing proyekto ng Zulong Company. Hiniling niya sa kanya na patuloy na pag-aralan at perpektuhin ang laro. Sa sandaling nagkakaproblema si Chuang Yuan sa teknikal na aspeto, tinawagan siya ng Human Resources Department para sa isang panayam. Sa sandaling ito, nalaman niyang si Zhang Yuan-er ang interviewer. Tinanong ni Zhang Yuan-er ang sitwasyon ni Chuang Yuan at nagdesisyon na manatili upang tulungan siya. Napansin niya ang dalawang relo sa kanyang mesa at tinanong siya tungkol sa nangyari sa kanila ni Halak. Nang tanungin siya tungkol sa relo, mukhang malungkot si Chuang Yuan. Sinabi lang niya kay Zhang Yuan-er na hindi na sa kanya si Halak dahil namimiss niya si Halak. Pumunta si Chuang Yuan sa paaralan upang hanapin siya. Naaalala siya ng mag-isa doon. Kahit na sinubukan ni Halak na panatilihing abala ang sarili, hindi niya mapigilan ang sarili na isipin si Chuang Yuan. Nakaramdam ng gutom si Halak kaya nagluto siya ng instant noodles. Pagkatapos ay pumunta siya sa sala upang magpahinga at nakatulog. Ang tubig sa kaldero sa kusina ay kumulo at umapaw. Pinatay ang apoy at nagdulot ng pagkalason sa gas kay Halak. Hinahanap ni Feng Xiao si Halak at nakita siyang walang malay sa bahay, kaya agad niya siyang dinala sa ospital. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Halak sa panganib. Inihatid ni Feng Xiao si Halak pauwi. Sinabi ni Halak na maayos lang siya at pinalabas siya. Ngunit pagkalabas niya, nawala na naman siya ng malay. Kaya, kailangan manatili si Feng Xiao upang alagaan siya. Sa tulong ni Zhang Yuan-er, mabilis na natapos ni Chuang Yuan ang kanyang laro at naaprubahan ito ni Director Lee. Maaari na siyang pumunta sa isang game company sa Amerika upang makipagnegosasyon tungkol sa pagbili ng karapatang-ari sa paglalathala. Inisip ni Zhang Yuan-er na hindi magiging madali ang negosasyon, kaya nag-alok siyang sumama kay Chuang Yuan. Hindi inaasahan na makikita nila si Dian Xing, kaya nagbonding sila kasama niya at ni Zhao Chengji. Nang mabanggit si Chang Feng, tinanong ni Chuang Yuan ang balita tungkol sa kanya. Dahil sa sitwasyon niya, labis na nag-aalala ang lahat. Pagkatapos magtanong tungkol sa sitwasyon ng lahat, hindi na napigilan ni Dian Xing at tinanong si Chuang Yuan kung nakikipag-ugnayan pa siya kay Halak. Nagtanong lang si Chuang Yuan tungkol sa balita ni Halak, hindi naglakas loob na makipag-ugnayan sa kanya. Nagpunta si Chuang Yuan at Zhang Yuan-er upang makipagkita kay Yin Fizhu upang pag-usapan ang pagbili
pagbili ng karapatang-ari sa paglalathala ng isang fighting game mula sa Amerika. Nang makita niya si Chuang Yuan, pilit niyang pinainom siya ng isang bote ng maotai wine na nais siyang takutin gamit ang alak. Dahil alam ni Zhang Yuan na may sakit sa tiyan si Chuang Yuan, inalok niyang uminom para sa kanya, ngunit hindi siya pumayag at pilit na inubos ang buong bote. Sa sandaling ito, pinaalalahanan ni Avian si Zhang Yuan na si Ing Azu at N Azu ay magkapatid, at pinatawan din sila ng embargo ng mga kumpanya sa Amerika. Pinayuhan niya si Chuang Yuan na mag-ingat. Inubos ni Chuang Yuan ang bote ng alak na nagdulot ng pagdurugo sa tiyan, kaya kailangan siyang dalhin sa ospital, na labis na ikinatakot ni Zhang Yuan. Habang nasa ospital si Chuang Yuan, nag-aalala siyang dinalaw ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Bigla siyang naalaala noong huli siyang na ospital, at dinalaw siya ni Halak. Nagising si Halak at natuklasan na naghanda si Feng Xiao ng masarap na almusal para sa kanya, at nag-iwan pa ng isang matamis na mensahe na labis na nakaantig sa kanya. Mula noon, inalagaan ng mabuti ni Feng Xiao si Halak at hindi na niya pinayagan pa siyang pumasok sa kusina. Nagbiro si Halak na nakita na niya si Dian Lanya. Sa unang araw ni Chuang Yuan sa trabaho, dinalhan siya ni Zhang Yuan ng konggi ng isda na niluto na may malagkit na bigas upang pagalingin ang kanyang tiyan. Lubos na naantig si Chuang Yuan, kaya nagbiro siya at tinanong kung luto na ba ang konggi. Nakipagkita si Chuang Yuan kay Director Lee at nalaman niya na nagsimula na silang makipag-ugnayan sa mga pangunahing empleyado ng Americanong Game Company. Hiniling niya sa lahat na ihanda ng maayos ang kanilang mga trabaho. Plano niyang pumunta sa Amerika sa susunod na linggo. Habang nagtatrabaho, aksidenteng natuklasan ni Chuang Yuan na ang comic book na binasa nila ni Halak ay gagawin ng animated film. Agad niyang ipinadala ang balitang ito kay Halak. Nagkataon na nakita ni Halak ang email ni Chuang Yuan. Medyo kinabahan siya at hindi naglakas loob na buksan ito. Kinakabahan siyang binuksan ang email. Nakita niya na ang nilalaman ay tungkol lang sa comic book. Medyo nabigo siya at sinumbatan siya. Dumating si Zhao Chengji upang tingnan ang apartment ni Chuang Yuan na inaayos. Kumain silang dalawa at nag-usap tungkol sa kanilang mga kamakailang sitwasyon. Nagalit si Zhao Chengji dahil si Dian Xing ay sumama sa producer upang maglakbay kung saan-saan. Narinig niyang pupunta si Chuang Yuan sa Amerika, kaya pinayuhan niya si Chuang Yuan na makipagkita kay Halak. Nais niyang magkabalikan si Chuang Yuan at Halak, pakiramdam na parang siya ang masaya. Dahil sa pag-aalala ni Halak sa chipito, siyang bird flu na lumalaganap sa bansa, bumili siya ng maraming face masks at inihanda itong ipadala sa kanyang mga kaibigan. Nakita ni Feng Xiao na nag-aalala si Halak tungkol sa flu, kahit na nag-aaral siya ng biology, kaya tinukso niya siya. Walang emosyong sinabi ni Halak na gusto lang niyang maging panatag. Nagpunta si Chuang Yuan upang makipagkita kay Zhang Yuan para sa isang meeting, ngunit natuklasan niyang mailagnat ito, kaya kinansela niya ang meeting at pinilit siyang pumunta sa doktor. Sa sensitibong panahong ito, kailangan niyang tiyakin na karaniwang sipon lang ang meron siya upang maging panatag. Matapos kumpirmahin na ito ay isang karaniwang sipon, nakahinga si Zhang Yuan ng maluwag at nais na bumalik sa trabaho. Gayunpaman, hindi pumayag si Chuang Yuan at pinilit siyang umuwi upang magpahinga. Pumunta si Zhao Chengji upang magbigay ng gamot sa direktor at nakita niya si Chuang Yuan at Zhang Yuan. Nalaman niyang dinala ni Chuang Yuan si Zhang Yuan sa doktor, kaya nainggit siya kay Zhang Yuan. Nakatanggap si Li Yunwei ng face masks, kaya tinawagan niya si Halak at tinanong kung gusto niyang magpadala ng isang kahon para kay Chuang Yuan. Sinabi ni Halak na siya na ang magdesisyon at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa sitwasyon ni Chuang Yuan. Tinukso siya ni Li Yunwei, kaya hindi na siya naglakas loob na magtanong pa. Nakatanggap si Chuang Yuan ng face masks at tinawagan si Li Yunwei upang magpasalamat. Nalaman niyang si Halak ang nagpadala ng masks, kaya nagtanong siya tungkol sa kanya. Tinanong ni Li Yunwei ang tungkol sa pagpunta niya sa Amerika. Dahil naantala ang kanyang schedule, sinabi ni Chuang Yuan kay Li Yunwei na huwag muna itong sabihin kay Halak. Ibinigay ni Director Lee ang balita kay Chuang Yuan na kailangang ipagpaliban ang pagpunta sa Amerika dahil sa komplikadong sitwasyon ng sakit. At bukod pa rito, may sakit si Zhang Yuan at kailangan siyang manatili sa kumpanya upang asikasuhin ang mga trabaho. Nag-alinlangan si Chuang Yuan ng kaunti bago tawagan si Li Yunwei at hilingin ang numero ng telepono ni Halak. Nang marinig ni Li Yunwei na hindi pa makakapunta si Chuang Yuan sa Amerika, pinaalalahanan niya siya na kung mag-aalinlangan pa siya, baka maagaw si Halak ng iba o makalimutan siya nito. Sinabi ni Chuang Yuan kay Li Yunwei na hindi niya kontrolado ang mga mangyayari sa hinaharap, ngunit hindi niya makakalimutan si Halak. Dinala ni Feng Xiao si Halak upang pagmasdan ang karagatan. Sa pagtingin sa magandang tanawin sa harap niya, hindi niya mapigilan ang mapabuntong hininga. Sa sandaling ito, hinawakan ni Feng Xiao ang kanyang kamay at umamin sa kanyang nararamdaman, sinasabing na ang kanyang nararamdaman para sa kanya ay hindi kailanman nagbago. Niyakap ni Feng Xiao si Halak at hindi siya nagreklamo. Hindi pa nakakapag-isip si Halak kung paano sasagutin si Feng Xiao nang tumawag si Zhao Chengji. Nagpasalamat siya sa pagpapadala ng masks at binanggit pa si Chuang Yuan sa harap niya na nagpasama sa kanyang pakiramdam. Pagkatapos lumabas ni Zhang Yuan sa ospital, masaya siyang nakipaglaro ng taguan kay Chuang Yuan sa harap ng opisina. Nagmakaawa siya na samahan siyang kumain ng hotpot. Habang kumakain ng hotpot, ikinuwento ni Zhang Yuan kay Chuang Yuan ang tungkol sa pagbisita ni Madixing sa bahay niya at pag-amin ng kanyang nararamdaman sa kanya. Nang marinig ito, pinayuhan ni Chuang Yuan si Zhang Yuan na maghanap ng boyfriend.
Sa ganoong paraan, hindi na mag-ilusyon si Madiksing sa kanya. Ginamit ni Zhang Yuan ang pagkakataong ito upang pilitin si Chuang Yuan na magpahayag ng kanyang saloobin. Sinabi niya ang kanyang mga iniisip kay Chuang Yuan. Ayaw pag-usapan ni Chuang Yuan ang tungkol dito, ngunit pinilit siya ni Zhang Yuan na harapin ito. Sinabi niya ng malinaw na si Halak lang ang nasa puso niya at hindi niya matatanggap ang alok nito. Sa gabing iyon, naglakas loob si Chuang Yuan na tawagan si Halak at magtanong tungkol sa kanyang kamakailang sitwasyon. Habang nag-uusap, sinabi ni Halak sa kanya na mayroon na siyang boyfriend. Nang marinig ito, agad na pinutol ni Chuang Yuan ang tawag at itinigil ang lahat ng pag-aayos sa apartment na inihanda niya para kay Halak. Labis na nasaktan si Chuang Yuan. Iyon ay isang pangako niya kay Halak, ngunit ngayon ay may iba na siya. Ang tanging nararamdaman niya ay sakit. Ginulungan niya ang mga disenyo, hindi pinapayagan ang sarili na isipin pa siya. Pagkatapos ng online meeting kasama ang mga kasosyo sa Amerika, gusto ni Zhang Yuan na pag-usapan kay Chuang Yuan ang pagpunta sa Amerika upang pumirma ng kontrata. Ayaw makinig ni Chuang Yuan. Sa sandaling ito, tumawag ang real estate agent, kaya pumasok siya sa opisina ng mag-isa upang sagutin ang tawag. Dinala ni Doogo isang karton na ipinadala ni Xu Hiyang. Nang makita niyang lalabas si Chuang Yuan, ibinigay niya ang karton kay Zhang Yuan at nagtanong tungkol sa relasyon nilang dalawa. Pinigilan siya ni Zhang Yuan na magtanong pa. Mayroong gustong bumili ng bahay at nakipagkita kay Chuang Yuan upang tingnan ito. Pagdating niya sa lugar, patuloy na pinupunan ng mamimili ang apartment na nais siyang pilitin na babaan ang presyo. Walang intensyon si Chuang Yuan na kumita mula sa apartment na ito. Gusto lang niya itong ibenta sa orihinal na presyo. Hindi niya inaasahan na ang kabilang panig ay hindi nasisiyahan, kundi pinuna pa ang pangalan ng hardin ng pabahay ng Halak na sa tingin niya ay ang pinakamakahulugan. Na nagpagalit sa kanya at nag-udyok sa kanya na kanselahin ang pagbebenta ng bahay. Pinabago ni Chuang Yuan ang apartment. Sa sandaling ito, ang laro na dinisenyo niya, ang hari ng mga hari, ay nakapasa sa yugto ng pagsubok at pumasok sa top 3 na labis na nagpasaya sa kanya. Tinawagan ni Li Yunwei si Chuang Yuan upang batiin siya. Sabay sabing babalik na si Heluo sa Beijing sa susunod na linggo dahil gusto niyang tulungan si Zhang Yuan. Nang marinig ito ni Zhang Yuan, nag-aalangan siya at tinanong si Yunwei kung mag-isa lang ba si Heluo na babalik. Nang araw na pabalik na si Heluo sa Beijing, hinila ni Feng Xiao ang kanyang maleta para puntahan siya at sinabing bumili na siya ng tiket ng eroplano at sasama siya sa Beijing. Nagulat si Heluo sa biglaang ginawa ni Feng Xiao at sinisisi niya lang ito sa hindi pagbibigay sa kanya ng sapat na oras para makapaghanda, pero hindi ito pinansin ni Feng Xiao. Si Zhang Yuan naman ay mag-isang pumunta sa garahe para kunin ang kanyang sasakyan matapos itong ipamaintain. Plano niya na sunduin si Heluo sa airport para sorpresahin siya. Hawak ang isang baukwet ng bulaklak, excited siyang naghintay sa airport para kay Heluo. Pero hindi niya inasahang makita na magkasama sila ni Feng Xiao. Natakot siya at agad na tumakbo palayo. Inakala niyang si Feng Xiao ang bagong boyfriend ni Heluo. Pumunta si Zhang Yuan sa lumang noodle shop para kumain at nagkataon namang pumunta rin doon si Heluo. Nagkasalubong sila, nagkunwari si Zhang Yuan na narinig niya ang boses ni Heluo bago siya tumayo para batiin ito at nagkunwari siyang hindi niya alam na babalik ito ngayon. Nang makita niyang hawak ni Feng Xiao ang kamay ni Heluo, dali-dali siyang umalis. Sa panggaganyak ni Zhao Chengji, nagdesisyon si Zhang Yuan na pumunta sa high school reunion. Gusto niyang malaman kung may pag-asa pa ba siya. Umupo siya sa tabi ni Heluo at nag-aalala para sa kanya, pero itinuring lang siya ni Heluo bilang isang ordinaryong kaklase. Napansin ni Zhang Yuan na nagbago ang mga gawin ni Heluo sa pamumuhay na ikinagulat niya. Samantala, si Zhao Chengji naman na parang tagapayo ay nalasing dahil hindi dumating si Tenzin. Pagkatapos ng hapunan, nagkayayaan ang lahat na magkaraoke at sa loob ng taxi, nagkaroon ng mahabang pag-uusap sina Zhang Yuan at Heluo. Tinanong ni Zhang Yuan si Heluo kung mabuti ba ang trato sa kanya ni Feng Xiao, habang si Heluo naman ay tinanong siya kung nakahanap na siya ng girlfriend. Walang sinuman sa kanila ang nagbanggit ng kanilang nakaraan. Matapos ang isang kanta sa karaoke, sinabi ni Heluo sa lahat na inaantok siya at gusto na niyang umuwi. Hinikayat ni Zhao Chengji si Zhang Yuan na ihatid si Heluo at dali-dali namang tumakbo si Zhang Yuan palabas. Pero, maingat na tumanggi si Heluo at sinabing may susundo sa kanya. Napatulala si Heluo sa harap ng karaoke bar ng ilang sandali para huminahon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Feng Xiao na ikinagulat niya at niyakap niya ito ng mahigpit. Pinauwi ni Heluo si Feng Xiao para kumain at pinuri naman ni Feng Xiao ang pagluluto ng nanay ni Heluo. Dahil naipasa sa kanya ang kasanayan sa pagluluto, hindi napigilan ng nanay niya na ibunyag ang sikreto ng kanyang anak na babae na hindi raw ito marunong maglaba. Tumawag si Zhang Yuan sa bahay at tinanong si Heluo kung ilang araw siya doon at kung kailan siya babalik sa Beijing. Hindi niya inasahang marinig ang boses ni Feng Xiao na ikinadismaya niya, ngunit nilakasan pa rin niya ang loob na iayain siyang kumain, pero nagdahilan siya para tumanggi. Hindi sumuko si Zhang Yuan, nagdesisyon siyang bumalik sa Haicheng. Matapos umalis si Feng Xiao, tinanong ng nanay ni Heluo ang tungkol sa mga plano niyang magpakasal. Sinabi ni Heluo na hindi pa niya iniisip na magkaroon ng karera sa bansa at wala rin siyang balak na magpakasal. Pinayuhan siya ng nanay niya na magpakasal na at patuloy siyang sinasabihan ng mga lumang pananaw tungkol sa kasal, kasabay ng pagpuri kay Feng Xiao. Sinabi niya na gusto niya ito. Nang makita niyang gusto ng nanay niya si Feng Xiao, sinabi ni Heluo na mabuting tao si Feng Xiao at pagkatapos ay naglambing sa kanyang ina. Habang magre-reply ng email, hinanap ni Heluo ang kanyang salamin sa buong kwarto at aksidenteng nakita ang mga tiket ng tren na maingat niyang itinago na nagdulot sa kanya ng matinding
naging pagkadismaya. Nakipagkita si Heluo kay Lee Yunwei, sinisisi siya ni Yunwei na bumalik siya kasama si Feng Xiao nang hindi man lang siya inaabisuhan, kaya tinawagan niya si Zhang Yuan para sunduin siya sa airport. Gustong iwasan ni Heluo na banggitin si Zhang Yuan, kaya hindi niya sinagot si Yunwei at iniba ang usapan. Tinanong niya ang tungkol sa sitwasyon ni Chang Feng. Nalaman niya na nawala ang yaman ng pamilya ni Chang Feng at wala pa rin siyang balita. Matapos ihatid si Feng Xiao, pumunta si Heluo sa comic book store pero hindi niya nakita ang may-ari ng store at hindi rin niya nabili ang comic book series na sinubaybayan niya noon, ang seryeng nag-ugnay sa kanya at kay Zhang Yuan. Nagdismaya siya at umalis na lang. Samantala, nagbabasa ng comic book si Zhang Yuan sa loob ng store. Nang marinig ang boses ni Heluo, dali-dali siyang tumakbo para tingnan ito. Ngunit huli na ang lahat at hindi niya ito nakita. Pumunta si Heluo sa school, tumayo lang siya sa harap ng gate ng school ng ilang sandali at pagkatapos ay umalis. Matapos siyang umalis, pumunta rin si Zhang Yuan sa Haicheng High School upang balikan ang kanilang mga alaala. Ngunit lahat ay nagbago na ikinagulat niya. Nalaman ni Zhang Yuan kay Fubang na si Chang Feng ay nasa Shenzhen, kaya tumakbo siya sa bahay ni Lee Yunwei para balitaan siya. Hindi niya inaasahang makikita si Heluo na nagdala ng ginseng para sa lola ni Yunwei. Sinabi ni Zhang Yuan kay Yunwei ang balita tungkol kay Chang Feng at gusto niya itong puntahan sa Shenzhen. Ngunit natatakot si Yunwei na hindi makayanan ni Chang Feng ang pagkabigla. Nang malaman ang sitwasyon ng pamilya, pinigilan siya. Nagdahilan si Zhang Yuan na may gusto siyang itanong kay Heluo at inaya siya nitong kumain. Hindi niya sinabi ang totoo hanggang sa sinabi ni Heluo na hindi niya ito matutulungan. Sinabi niyang gusto lang niyang kumain kasama siya. Nang bumalik si Heluo sa Beijing, sinundo siya ni Tian Xin at marami itong ikinuwento tungkol sa kanyang pag-arte at ipinagmalaki pa na nanalo si Zhao Chengji ng editing award na ikinagulat ni Heluo. Sinundo ni Madexing si Zhang Yuan sa airport at agad na ipinagmalaki sa kanya ang dumaraming bilang ng mga player ng laro. Samantala, habang papunta sa kumpanya, natuklasan ni Zhang Yuan ang larong Iwanguan Ziwang. Kahit mag-login ay hindi niya magawa. Nang makita ang sitwasyon ng laro, naisip ni Zhang Yuan na ang laro nila ay nahack sa malawakang paraan, kaya nagresulta ito sa ganitong sitwasyon. Napilitan siyang mag-utos na pansamantalang ihinto ang laro at maghintay hanggang sa muli itong mabuksan upang maiwasan ang pagkawala ng mga customer. Habang naglalabas ng maraming promo para sa mga player, sinubukan din ni Zhang Yuan na humanap ng solusyon sa problema at tinanggap niya ito bilang kanyang pagkakamali. Sinuri niya muli ang mga kahinaan ng laro. Pagkatapos ng ilang araw na pagtatrabaho ng husto, natapos din sa wakas ni Zhang Yuan ang pag-aayos ng mga bug na nagbalik sa laro na Wanguan Siwang isa normal na operasyon. Pumunta si Zhang Yuan at pinuri niya si Zhang Yuan. Nagsasabing marami siyang nagbago at tinanong siya kung nakita niya si Heluo nang bumalik siya sa Haicheng. Nalungkot si Zhang Yuan at sinabi sa kanya na may kasama na si Heluo at ayaw na niyang pag-usapan pa si Heluo. Inaya ni Feng Xiao si Heluo na manood ng scene at hiniling niya na pumunta ito sa bahay niya para kumain at makilala ang kanyang mga magulang kinabukasan. Medyo naabala si Heluo sa bigla ang ginawa ni Feng Xiao pero pumayag pa rin siyang pumunta sa bahay nito. Nag-aalala lang siya na baka wala siyang oras para bumili ng regalo. Gustong-gusto ng mga magulang ni Feng Xiao si Heluo at mahal din siya ng lolo ni Feng Xiao, na nagpayo pa sa kanya na huwag magmadali sa pagtanggap sa proposal ni Feng Xiao. Pumunta si Zhang Yuan sa Shenzhen para hanapin si Chang Feng. Nagkataong nakita niya itong namimigay ng flyer sa kalsada. Nang makita ni Chang Feng si Zhang Yuan na papalapit sa kanya, dali-dali siyang tumakbo palayo. Matagal na hinabol ni Zhang Yuan si Chang Feng bago niya ito nahuli. Tinawag siya ni Chang Feng na duwag. Humingi ng paumanhin si Chang Feng kay Zhang Yuan sa mga bagay na ginawa niya. Sinabi ni Zhang Yuan sa kanya na ang taong dapat niyang higit na hingian ng tawad ay hindi siya, kundi si Lee Yunwei, at pinayuhan niya itong bumalik at humingi ng tawad kay Yunwei. Nang makita ni Lee Yunwei si Chang Feng, labis siyang naantig at ginamit nila ang katahimikan upang ipahayag ang lahat. Sa huli, niyakap nila ang isa't isa na isinasantabi ang lahat ng mga nakaraang alitan. Matapos makipagbati kay Lee Yunwei, nag-text si Chang Feng kay Zhang Yuan, masayang nagrereklamo na hindi siya makatakas sa kamay ni Yunwei, habang nainggit naman si Zhang Yuan dahil si Chang Feng ay kasama na ang mahal niya. Samantalang siya ay walang pagkakataong maghabol kay Heluo. Bumalik si Heluo sa Tsinghua para maging assistant at interpreter ni Jia Shan sa loob ng isang buwan. Nagkataon na nakita niya ang interview ni Zhang Yuan sa isang magazine mula sa kanyang kaklase at inyong binasa ito ng maigi. Matapos basahin ang magazine, nakatanggap siya ng mensahe na magpapakasal na si Zhao Chengji na ikinagulat niya. Sinabi niya kay Lee Yunwei na sigurado siyang nawala o nahack ang cellphone ni Zhao Chengji. Nang makita ni Zhang Yuan ang mensahe ni Zhao Chengji, agad niya itong tinawagan para pagalitan at sinisisi siya sa padalos-dalos nitong ginawa. Pumunta si Zhang Yuan sa Tsinghua para mag-recruit at nagkataong nakita niya si Zheng Qingyin na kumukuha ng graduate studies doon. Umupo sila at nag-usap, hinangaan pa rin ni Zheng Qingyin si Zhang Yuan, ngunit mas relax na siya kaya naging masaya ang kanilang pag-uusap. Tinanong niya si Zhang Yuan tungkol sa kanila ni Heluo at nang malaman niya na may bagong boyfriend si Heluo, pinayuhan niya si Zhang Yuan na subukang bawiin si Heluo. Bago umalis, niyakap ni Zheng Qingyin
Yin si Zhang Yuan para aliwin ito at pagkatapos ay masayang nagpaalam. Nakipagkita si Hiluo kay Yizhai sa school. Habang papunta sa fruit stand, marami siyang kinwento kay Hiluo tungkol kay Feng Xiao at pinayuhan siyang pahalagahan ito. Nagkataon na nakita ni Hiluo si Zhang Yuan at nakita rin niya itong yayakap si Zheng Qingyin na ikinadismaya niya. Kaya bigla niyang binago ang kanyang desisyon na huwag nang sumama kay Yi na bumili ng prutas at gusto niyang maghanap ng tahimik na lugar para huminahon. Pumunta si Hiluo para hanapin si Tian Xin. Nalungkot si Tian Xin nang malaman niya na magpapakasal na si Zhao Chengji. Kaya pumunta siya kay Hiluo para mag-share ng mga nararamdaman niya. Nabad trip si Hiluo nang makita si Zhang Yuan na may kasamang iba, pero hindi niya ito masisisi. Dahil siya mismo ang unang pumili na maging kasama ng iba. Naiintindihan ni Tian Xin ang kalungkutan ni Hiluo dahil hindi niya gusto si Zhao Chengji. Pero nang marinig niya na magpapakasal na ito, nakadama pa rin siya ng pagkadismaya, kaya naawa na lang siya at inaliw si Hiluo. Ayaw palampasin ni Zhang Yuan ang pagkakataon na bawiin si Hiluo, kaya unti-unti niyang ipinasa ang kanyang trabaho sa iba. Pagkatapos, nag-resign siya kay Director Lai. Gusto niyang mag-focus sa comic book nila ni Hiluo. Gusto niyang gawing laro ang comic book. Kinausap ni Zhang Yuan si Hiluo, tinanong niya ang tungkol sa kalagayan nito at sinabi niyang pupunta si Chang Feng at Li Yunwei sa Beijing para mag-reunion at magkita-kita. Nang handa na si Zhao Chengji na makipagkita kay Zhang Yuan at sa mga kaibigan, hinila siya ni Tian Xin paupo sa bench sa gilid ng kalsada, humiling na makainom siya. Maraming sinabi si Tian Xin kay Zhao Chengji at sa huli ay humiling siyang makita ang litrato ng girlfriend nito na ikinasama ng loob niya. Sinabi ni Zhao Chengji na inakala niyang hindi na siya magmamahal pa ng iba, pero ngayon, nalaman niyang hindi pala siya kasing tatag ng inakala niya. Gusto rin niya ng pamilya at gustong magpakasal. Sinisi ni Tian Xin ang sarili niya dahil nasayang ang oras ni Zhao Chengji para sa kanya at patuloy siyang uminom habang sinabi naman ni Zhao Chengji na nagpapasalamat siya sa kanya. Dahil sa kanya kaya siya naging ganyan ngayon. Naramdaman ni Tian Xin na hindi maganda ang nararamdaman niya at tinanong si Zhao Chengji kung bakit hindi siya ang minahal nito. Sumagot si Zhao Chengji na dahil siya ay isang 70 points na kaibigan lang sa puso ni Tian Xin. Gusto ni Zhao Chengji na maunawaan ni Tian Xin ang sitwasyon dahil naunawaan na niya ang lahat. Kaya binati na lang siya ni Tian Xin at umalis ng malungkot. Malapit na ang oras ng kasal, tinanong ni Zhang Yuan si Zhao Chengji kung gusto ba nitong mag-reserve ng upuan para kay Tian Xin. Sabi ni Zhao Chengji, hindi naman daw ito darating at sinabi niya kay Zhang Yuan na alisin na lang ang upuan. Tumulong si Duguoguo na ayusin ang venue ng kasal ng kanyang kaibigan at hindi niya inasahang makita si Zhang Yuan. At nakipag-usap siya dito. Nang makita ni Hiluo na hindi matapos ni Duguoguo ang trabaho, tinulungan niya ito. Nalaman ni Duguoguo na si Hiluo ay kaklase ni Zhang Yuan, kaya tinanong niya ito tungkol sa kanya. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Hiluo na gusto ni Zhang Yuan na pumunta sa Amerika para hanapin siya, at nalaman din niyang malubha ang sakit sa tiyan nito, na hindi niya maiwasang pagalitan ito. Hindi inaasahang dumating si Tian Xin sa kasal. Nagbigay ng regalo sa kasal kay Zhao Chengji, nagpakuha ng litrato kasama ang bride at groom, at nagpaabot ng pagbati sa dalawa. Matapos ang trabaho, nagmamadaling umuwi si Zhang Yuan at binigyan ng kaunting trabaho si Duguoguo. Reklamo-reklamo si Duguoguo sa dagdag na trabaho habang dinadala ang gamot sa tiyan. Sa opisina ni Zhang Yuan, bigla siyang nagkaroon ng kuryosidad na malaman kung sino ang gusto ni Zhang Yuan, kaya lihim niyang binuksan ang drawer nito para tignan. Habang tinitignan ni Duguoguo ang litrato ni Hiluo sa photo frame, nakita siya ni Zhang Yuan sa opisina ni Zhang Yuan at tinawag siya. Nagulat si Duguoguo kaya nahulog at nabasag ang photo frame. Humingi siya ng tulong kay Zhang Yuan habang tinatanong ang tungkol sa personal na buhay ni Zhang Yuan. Pagkatapos ng trabaho, hinanap niya ang eksaktong kaparehong photo frame, ngunit hindi niya ito nakita. Kaya sinabi na lang niya ang totoo kay Zhang Yuan. Nang handa ng bumalik si Hiluo sa gigis, patuloy na nagdaldal si Yizhai, pinapaalalahanan siya na dapat lagi niyang tandaan na huwag siyang magpakita ng anumang damdamin para kay Zhang Yuan sa harap ni Feng Xiao, dahil siguradong magkukunwari si Feng Xiao na saksyon ang relasyon nila at ibibigay siya kay Zhang Yuan. Naiintindihan ni Yizhi ang paghihirap sa puso ni Hiluo. Hindi siya makapagbigay ng anumang kapakipakinabang na payo kay Hiluo. Ang tanging magagawa niya ay payuhan siyang maging maingat sa paggawa ng anumang desisyon. Sinabi ni Hiluo na ang kanyang pag-alis ay ang kanyang huling pagpipilian. Inaya ni Zhang Yuan si Zhang Yuan na bumaba at uminom ng kape. Hinihikayat siyang maging matapang at bawiin si Hiluo. Kahit mabigo siya, mas maganda pa rin iyon kaysa sa wala siyang ginawa. Natakot si Zhang Yuan na kapag nabigo siya, hindi na sila magkaibigan ni Hiluo. Ayaw niyang gumawa ng desisyon. Ikinuwento ni Zhang Yuan kung paano hinanap ni Hiluo si Zhang Yuan. Sinasabing si Hiluo ang taong pinakamamahal niya sa mundo at ang tanging makapagpapasaya sa kanya. Pinayuhan niya si Zhang Yuan na samantalahin ang pagkakataong ito at bawiin si Hiluo. Sa huli, naging determinado si Zhang Yuan sa mga sinabi ni Zhang Yuan na bawiin si Hiluo. Hinawakan niya ang kamay ni Zhang Yuan, nagpasalamat sa kanya at tumakbo papuntang Tsinghua. Pagdating niya sa Tsinghua, nalaman niya na tapos na pala si Hiluo sa trabaho niya doon at nasa airport na. Nagmamadaling pumunta si Zhang Yuan sa airport, ngunit huli na ang lahat, hindi na niya ito nakita. Habang kumakain si Feng Xiao kasama si Hiluo,
Habang kumakain ay binanggit ni Feng Xiao ang tungkol sa pagpapakasal at gusto niyang malaman ang opinyon niya. Nag-aalangan si Heluo kaya nangako si Feng Xiao na maghihintay siya hanggang sa mas maging matatag ang kanilang relasyon. Lubos na nasiyahan si Heluo sa sagot ni Feng Xiao at nadama niyang maayos na ang kanilang relasyon kaya pumayag siya sa desisyon nito. Dinala ni Feng Xiao si Heluo sa tabing dagat para magpalamig at pagmasdan ang tanawin. Nag-usap sila ng matagal. Hindi napigilan ni Feng Xiao na halikan si Heluo. Ngunit nang gusto niya itong lumampas pa, tumanggi si Heluo. Hindi siya pinilit ni Feng Xiao at sinabi niyang matulog muna siya bago niya ito ihatid pa uwi. Nagdaos ang mga kaibigan nila ng farewell party para kay Feng Xiao. Pinayuhan ni Shuke at ng iba pa si Heluo na magpakasal na kay Feng Xiao, magkaroon ng anak at makakuha ng AE citizenship para doon na manirahan. Nahiya si Heluo nang marinig niya ang sinabi ng lahat kaya lumabas siya. Gustong manatili ni Director Lee si Zhang Yuan, ayaw niyang umalis ito sa long group kaya nag-alok siya ng ibang plano. Hiniling niya kay Zhang Yuan na gumawa ng demo ng laro at dalhin ito sa kanya para ma-evaluate. Kung maaprobahan, susuportahan ng long group ang pagbuo ng laro. Nangako si Zhang Yuan kay Director Lee na makikipag-usap muna siya para sa copyright ng comic book at pagkatapos nito ay ibabalik niya ang demo. Ayaw ng mga empleyado ni Zhang Yuan na umalis siya. Ipinaliwanag nila sa kanya na anuman ang proyekto niya, susunod sila sa kanya. Sabi naman ni Zhang Yuan, gusto niyang mag-travel at hiniling niya na dapat magtagumpay siya. Pumunta si Li Yunwei sa Beijing at inaya si Zhang Yuan na magkape. Sinabi niyang maninirahan na siya sa Haicheng. Pagkatapos ay nainggit siya kay Heluo dahil ang mundo niya ay kasing liit lang ng Haicheng, samantalang si Heluo ay mula Haicheng, pumunta ng Beijing at ngayon ay nasa Viz na. Ang mundo niya ay laging malaki. Nang banggitin ni Zhang Yuan si Heluo, nalungkot siya. Nag-aalangan siyang hindi niya alam kung dapat na ba siyang maging masaya na makita si Heluo na masaya. Hindi nagustuhan ni Li Yunwei ang pag-aalinlangan na ito. Sinabi niya sa kanya na nag-propose na si Feng Xiao kay Heluo. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang postcard na ipinadala ni Heluo sa kanya noong bago pa lang ito sa Viz. At sinabi sa kanya na mag-isip siyang mabuti. Sa araw ng kasal ni Li Yunwei at Chang Feng, masayang nag-video si Yunwei sa bridal room. Ipinakilala ang kanyang mga kaibigan sa lahat. Pagkatapos ay itinago niya ang kanyang sapatos at hinintay si Chang Feng na dumating para sunduin siya. Matapos niyang itago ang sapatos, tinawagan niya si Heluo para i-share ang kanyang kaligayahan. Sa oras na ito, nag-aalala si Zhang Yuan na nakatayo sa tabi. Pagkatapos ng ilang sandali na pakikipag-usap kay Heluo, gusto ni Yunwei na ibigay ang telepono kay Zhang Yuan upang makipag-usap siya kay Heluo. Gayunpaman, nang kukunin na sana ni Zhang Yuan ang telepono, tumanggi si Heluo. Na ikinalungkot niya, dumating si Chang Feng para sunduin si Li Yunwei at dinala niya ito pa uwi sa gitna ng masayang at maligaya na kapaligiran. Nagsisimula ng isang bagong buhay. Bumalik si Zhang Yuan sa kanyang tahimik na buhay mag-isa nang bigla siyang nakatanggap ng isang package. Nang buksan niya ito, nalaman niyang ito ay isang comic book na ipinadala sa kanya ng may-ari ng comic book store. Ang mga libro na tungkol sa kanya at kay Heluo. Binuksan ni Zhang Yuan ang comic book at nakita ang sulat na iniwan ni Heluo para sa kanya. Binasa niya ang sulat habang inaalala ang mga alaala nilang dalawa. Nanginginig ang kanyang mga kamay at patuloy na bumuhos ang kanyang mga luha. Pumunta si Tian Xin sa Ikiki at agad niyang kinausap si Heluo para magkwento. Tinanong niya si Heluo tungkol sa kasal. Kaya ipinagtapat niya ang kanyang mga alalahanin kay Tian Xin. Hindi talaga gustong magpakasal ni Heluo kay Feng Xiao at natatakot siyang harapin ito. Sinabi ni Tian Xin na hindi mahal ni Heluo si Feng Xiao o hindi man lang sapat ang pagmamahal niya dito. Ayaw itong aminin ni Heluo. Tinanong siya ni Tian Xin kung ano ang naramdaman niya nang muli silang nagkita ni Zhang Yuan sa bansa. Sinabi ni Heluo sa kanya ang kanyang mga komplikadong damdamin. Pinayuhan ni Tian Xin si Heluo na pakasalan na si Feng Xiao. Naantig siya sa katapatan ng pagmamahal ni Feng Xiao kay Heluo sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, hindi kayang pilitin ni Heluo ang kanyang sarili na harapin ang kabaitan ni Feng Xiao. Naramdaman ni Heluo ang pagkakasala, gusto niyang maging mabait sa kanya pero hindi niya magawa kaya naguluhan siya. Pinayuhan siya ni Tian Xin na sundin ang kanyang puso, basta masaya siya ayos na at huwag na siyang masyadong mag-isip pa. Ibinabalik ni Heluo si Zhang Yuan sa dati nilang inuupahang bahay. Nang makita niya ang hindi pamilyar na silid, ang mga libro na hindi niya pa nakikita sa mesa at ang litrato na nakasabit sa dingding, biglang nakadama si Zhang Yuan ng sakit sa puso. Nalaman niya na matagal na pala siyang wala sa buhay ni Heluo. Patuloy na umiiwas si Heluo, natatakot siyang mas lalo pang masaktan si Feng Xiao. Tuwing may gustong sabihin si Zhang Yuan ay pinipigilan niya ito. Kinabukasan, tumingin si Heluo sa asul na kalangitan at sinimulang paalisin si Zhang Yuan. Sa sandaling iyon, tumawag si Feng Xiao at gaya ng dati, marami siyang tinanong kay Heluo. Ayaw magtago ni Heluo kaya sinabi niya ang totoo na may kaibigan siyang bumibisita. Nang marinig ito ni Feng Xiao, parang may kung anong kumurot sa puso niya. Ang pangalan na ayaw niyang banggitin ay bumalik sa kanyang isip. Inihatid ni Heluo si Zhang Yuan sa terminal ng bus, tinitigan ang huling bus na umaalis at
kumaway siya sa paalam na walang pagsisisi. Ayaw ni Zhang Yuan na naglakbay siya ng malayo para lang sa paalam. Binigyan niya si Heluo ng isang sobre at umalis siya habang paalis na ang boss. Binuksan ni Heluo ang sobre, kinuha ang mga litrato sa loob. Ang lupa sa Beijing ay kasing halaga ng ginto. Nagdesisyon si Zhang Yuan na bumili ng bahay sa Hilagang Labas, isang lugar na walang potensyal para tumaas ang presyo dahil lang sa ang pangalan ng lugar ay Heluo Jiayuan. Nang makita ni Heluo ang apat na malinaw na letra sa litrato, bumuhos ang kanyang luha. Nagmamadali siyang humarap at nalaman niyang umalis na ang boss, ngunit si Zhang Yuan ay hindi pa. Mabilis na lumapit si Zhang Yuan sa kanya, inilabas ang singsing na maingat niyang itinago at sinabi ang mga salitang matagal na niyang itinatago sa kanyang puso. Inamin niya ang kanyang mga pagkakamali at pagiging makasarili sa nakaraan, umaasang mabalik niya si Heluo. Naguluhan si Heluo, hindi niya alam kung ano ang gagawin nang bigla siyang nakatanggap ng balita na nabalian si Feng Xiao. Dali-dali siyang umalis. Ang nag-aalalang tingin ni Heluo ay nagpasakit sa puso ni Zhang Yuan. Matapos umalis si Heluo, si Zhang Yuan na lang ang naiwan sa buong kalsada. Pakiramdam niya ay sobrang nalulungkot at nawawala. Hindi malubha ang pinsala ni Feng Xiao, ngunit inalagaan siya ni Heluo ng maingat. Ang eksenang ito ay parang noong na food poison si Heluo, na nandoon si Feng Xiao para alagaan siya. Ngayon ay baliktad na ang posisyon, ngunit pareho silang nakadarama ng pagkailang. Nagkunwari si Feng Xiao na hindi niya ito pinansin, ngunit puno siya ng put. Tinanong niya si Heluo tungkol sa kaibigan na bumisita sa kanya. Walang emosyon na binanggit ni Heluo ang pangalan na ayaw aminin ni Feng Xiao. Ang lahat ng hindi niya katiyakan at pagdududa ay biglang sumabog. Sa unang pagkakataon, nagalit si Feng Xiao. Kinasuklaman niya ang pagkukunwari ni Heluo at sinisi niya ito sa pagbabago ng kanyang damdamin. Si Heluo na laging pinapanatili ang distansya sa nakaraan ay hindi matanggap ang walang basihan na akusasyon na ito. Bago magsimula ang pag-aaway, nag-iisa siyang lumabas. Ang pagbuhos ng ulan sa hating gabi ay nagpagising kay Heluo. Nang makita ang walang laman na kwarto, nag-aalala siyang tumakbo palabas upang hanapin si Feng Xiao. At nalaman niyang nakatayo lang pala ito sa harap ng pinto, hindi siya umalis. Sa huli, huminahon si Feng Xiao at nanatili siyang magalang. Gusto niyang bawiin ang kanilang relasyon tulad ng dati, mahiyain at maingat. Gayunpaman, mula sa mga mata ni Heluo, nalaman niyang napakabigat na ng sitwasyon. Sa pagkakataong ito, kahit na marami silang magagandang alaala sa nakaraan at maraming pag-asa para sa hinaharap, hindi na nila kayang panatilihin pa si Heluo. Sa gitna ng malakas na ulan sa gabi, humingi sila ng tawad sa isa't isa. Ang relasyong ito na hindi dapat nagsimula ay bumalik sa simula. Matapos makipaghiwalay kay Heluo, bumalik si Feng Xiao sa China. Ang 8th is na walang Heluo ay tila naging malamig at malawak. Araw at gabi ay binabanggit ng nanay ni Feng Xiao si Heluo, ngunit hindi niya masabi ang totoo. Mayroon pa rin siyang pag-asa sa kanyang puso, na sa hinaharap ay magkasama pa rin sila. Ganoon din si Heluo. Itinuring na ng kanyang ina si Feng Xiao na parang anak niya at umiiwas lang siya. Di nagtagal, nagtapos na si Heluo. Nalaman niya na may pagkakataong mailipat ang kanyang ama sa bansa at tuwang-tuwa siya, umaasang makakabalik siya sa China para magkaroon ng karera. Ang relasyon niya at ni Feng Xiao ay bilang matatalik na kaibigan na lang. Sa isang cooperation seminar sa China, nakita ni Heluo ang larawan ng laro na binanggit ni Zhang Yuan. Labis siyang natuwa pero hindi niya ito nakita. May matinding kapangyarihan talaga ang oras. Pinipilit nitong magpatuloy ang mga tao. Gayunpaman, buti na lang at nasa parehong lugar pa rin si Zhang Yuan, umaasa at naghihintay kay Heluo. Tumayo si Heluo sa walang taong bulwagan, tinitingnan si Zhang Yuan na nakasuot ng formal na damit na papalayo. Ang dalawang malungkot na kaluluwa ay muling nagkita. Kung kailangan nating magpaalam sa nakaraan, magsimula tayong muli. Kumusta? Ako si Zhang Yuan. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood ng buong video.